Isipin mo na mula sa pagiging isang ordinaryong estudyante, ay bigla kang magiging isa sa pinakamalalakas na salamangkero sa mundo, at sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, ay literal na mababaligtad ang buong buhay mo. At hindi lang iyon, maging ang buong bansa ay magsisimulang mag-agawan para sa iyo. Kung ganoon, simulan na natin ang kwento. Si Takeshi Nanase ay isang ganap na ordinaryong estudyante na nakatira kasama ang kanyang pamilya. Isang araw, ay nagising siya gaya ng nakasanayan at naghahanda upang pumasok sa paaralan. Doon natin nalaman na walang sino man sa bahay ang gusto sa kanya, hindi ang kanyang ina at hindi rin ang kanyang kapatid. Dahil dito, ay palagi siyang malungkot at madalas na nangangarap na makalipat at manirahan sa ibang lugar. Pagkatapos noon, ay umalis si Takeshi ng bahay at nakasalubong ang kanyang kasintahan na si Kurumi Aisoshima. Ikinwento niya rito ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Kurumi, sigurado akong may ginagawa kang dahilan kung bakit ganyan katretuhin ang pamilya mo. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kausapin muna nila ang kapatid ni Takeshi upang maayos ang alitan nila. Nainis si Takeshi sa mungkahing iyon kaya iniwan niya si Kurumi at naglakad palayo. Agad naman siyang hinabol ni Kurumi upang humingi ng paumanhin. Pagkaraan noon, ay nagtungo si Takeshi sa paaralan. Naghiwalay sila ni Kurumi at nagtungo sa kani-kanilang silid-aralan. Hanggang sa puntong iyon, ay normal ang lahat at walang anumang problema. Ngunit bigla, nang walang anumang babala, ay isang babae ang bumangga kay Takeshi at agad na nawala ng malay. Nang walang pag-aalinlangan, ay binuhat niya ang babae at dinala sa klinika. Ngunit pagdating nila roon, ay wala ang nurse, kaya inilapag niya ang babae sa kama. At siya nga pala, ang pangalan ng babaeng iyon ay Mueiba. Makalipas ang ilang sandali, ay nagkamalay si Mue at napagkamalan niyang kapatid niya si Takeshi kaya niyakap niya ito. Ngunit nang tumingin siyang mabuti at mapansing ibang tao pala ito, ay agad niya itong sinuntok at inilabas pa ang kanyang sandata upang umatake. Siyempre, ay nagulat si Takeshi. Ipinaliwanag niya na wala siyang balak na saktan siya at sa katunayan ay tinutulungan pa nga siya. Handa na sanang magpasalamat si Mue, ngunit bigla siyang natamba. Sa pagkakataong ito, ay napakalapit niya kay Takeshi kaya sobra siyang nahiya. Agad siyang tumayo at nagpaputok ng 2 bala sa tabi ni Takeshi upang mapalayo ito. Ngunit nang maunawaan niyang siya ang nagkamali, ay humingi siya ng paumanhin at sinabing medyo tensyonado lamang siya. Sinabi naman ni Takeshi na ayos lang. Nagpakilala siya at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa mga kakaibang bilog na nakikita niya. Nagulat si Mue at sinabi, paano mo nakikita ang mga iyon? Sumagot si Takeshi, bigla ko na lang silang nakita. Lalong nagulat si Mue, pagkatapos ay sinabi niya. Sa totoo lang, ay pasensya na, mukhang nagawa kitang salamangkero nang hindi sinasadya. Walang naiintindihan si Takeshi. At bago pa man siya makapagtanong tungkol dito, ay biglang dumating ang kapatid ni Mue na si Gekko Eiba, kasama ang ilang kaibigan nito na mukhang handang umatake anumang oras. Naisip ni Takeshi na hindi na maganda ang sitwasyon, hinawakan niya si Mue at sinubukan sana niyang tumakas kasama ito sa pamamagitan ng bintana. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ay pinalamig ni Gekko ang bintana gamit ang salamangka ng yelo. Sinabi ni Mue, huwag. Huwag mong gamitin ang salamangka sa ganoong paraan, mawawala ang kapangyarihan mo. Ngunit hindi siya pinansin ni Gekko. Pagkatapos noon, ay isa sa mga kasamahan nito ang lumapit upang pilit na kunin si Mue. Kaagad na inilabas ni Takeshi ang kanyang pang-ensayong espada at ipinagtanggol si Mue. Paulit-ulit niyang sinalag ang mga atake ng kalaban kahit napakalaki. Nang agwat ng kanilang lakas, nagpatuloy ang laban. Ngunit biglang nakaramdam si Takeshi ng kakaibang enerhiya, nagsimula niyang mahulaan ang mga galaw ng kalaban bago pa ito kumilos. Dahil dito, ay naiwasan niya ang pag-atake at nakaganti siya. Nalaglag ang espada ng kalaban, lumipad ito at nabasag ang bintana. Agad namang sinamantala ni Takeshi ang pagkakataon, kinuha si Mue at tumakas. Sinabi ni Gekko sa kanyang kasama, mukhang marunong siyang gumamit ng magic evasion, nahuhulaan niya ang mga galaw mo bago mo paggawin. Samantala, ay nakita natin ang isang estudyante na nagngangalang Aida Oigoe na palabas ng kanyang silid-aralan. Nang makita niya si Takeshi na tumatakas kasama ang isang babae, ay nagtaka siya at nagpasyang sundan sila upang malaman ang nangyayari. Ngunit isang babae mula sa grupo ni Gekko ang hamarang sa kanya at ginamit ang kanyang salamangka upang patayin siya. Samantala, ay patuloy pa ring tumatakas sina Takeshi at Mue. Tinanong ni Takeshi, sino ba ang mga taong iyon? Ipinaliwanag ni Mue na mga salamangkero silang humahabol sa kanya. Nagulat man si Takeshi, isinama pa rin niya siya at nagtago sila sa likod ng pader ng paaralan. Sinabi niya kay Mue na umuwi na ito.
Ngunit sinabi ni Mui na hindi siya maaaring umuwi, humingi siya ng paumanhin dahil nadamay si Takeshi sa lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabi niya, ako ay isang salamangkera. At hindi sinasadya na ginawa kitang salamangkero, ang gusto ko lang naman ay maibalik ang kapatid ko. At doon siya nagsimulang umiyak. Siyempre, ay wala pa ring naiintindihan si Takeshi. Kaya ipinaliwanag ni Mui, sa madaling salita, ay isa ka ng salamangkero. Kailangan mong sanayin ang sulamang kang nasa loob mo upang mailabas mo ito, sa halip na manatili lamang ito sa loob ng katawan mo o tuluyang mawala. Pagkatapos noon, ay nagtanong si Takeshi tungkol sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Mui na si Gekko ang kanyang kapatid, ngunit nabura ang mga alaala nito tungkol sa kanya dahil sa isang bagay na tinatawag na ghost trailers. Siyempre, ay lalong nalito si Takeshi. Kaya ipinaliwanag ni Mui na ang ghost trailers ay parang mga taong nakikipag-ugnayan sa mga espiritu upang tulungan sila. At dito natin nalaman na may isang grupo ng mga salamangkero na nais baguhin ang mundo ng salamangka. Dahil kinamumuhian at kinatatakutan ng mga tao ang mga salamangkero, ay karamihan sa kanila ay lumayo sa lipunan at nagtago. Ngunit may ilang salamangkero na tumangging tanggapin ang ganoong sitwasyon, nagpasya silang hindi magtatago dahil lamang sa mga ordinaryong tao. Sa halip, ay sinubukan nilang sirain ang bansa at saktan ang sangkatauhan. Pagkatapos ay sinabi ni Mui kay Takeshi na siya ay estudyante sa Sub-Arrow Magic Academy. Ngunit habang nag-uusap sila, ay biglang dumating si Kurumi na galit dahil nakalimutan ni Takeshi ang kanilang pagsasanay. Tinanong niya si Takeshi kung sino si Mui. At sa mismong sandaling iyon, ay dumating muli ang mga kasamahan ni Gekko upang pilit na kunin sina Mui at Takeshi. Kinuha ni Takeshi ang espada ni Kurumi at sinabi kay Mui na isama si Kurumi at tumakas, samantalang siya naman ay naghanda upang harapin ang mga kalaban. Ngunit tumanggi si Kurumi na umalis. At nang may isang kalaban na sumugod sa kanya, ay nagalit siya at sinuntok ito. Sa sandaling iyon, inilabas ng kalaban ang lahat ng kanyang salamangka. Ngunit may kakaibang nangyari, ang kanyang salamangka ay bumalik sa kanya at agad siyang namatay. Hindi maintindihan ni Takeshi ang nangyayari, parang puro error na lang ang nakikita niya sa isip niya. Pagkatapos ay sinabi ni Mui, kapag ginamit ng isang salamangkero ang kanyang pangunahing salamangka, ay mamamatay siya, iyan ang batas ng mundong ito. Pagkatapos noon, ay sumugod naman ang isa pang lalaki kay Takeshi. Mabilis niyang nasalagang pag-atake kahit hindi niya alam ang dapat gawin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Kurumi ay lubhang nagulat sa mga nangyayari. Ngunit ang mas nakagugulat pa ay nasugatan siya. At hindi iyon ang tunay na problema, ang tunay na nakakagulat ay ang biglaang paglitaw ng kakaibang liwanag sa paligid niya. At dito natin nalaman na siya rin ay naging salamangkere dahil nasugatan siya ng salamangka. Pagkatapos noon, ay dumating si Aida kasama ang babaeng umatake sa kanya na nalaman nating si Hotaru Kido. Wala itong malay. Nang makita siya ni Takeshi, ay agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Aida, sinubukan niya akong patayin pero bigla na lang siyang nawala ng malay. Mukhang ginamit din niya ang kanyang pangunahing salamangka. Pagkatapos ay tinanong ni Kurumi si Aida, ano iyang nasa kamay mo? Nang tingnan ni Aida ang kanyang kamay, ay nakita niyang tila ito ay nagliliyab. Agad siyang napasigaw, at dito natin nalaman na hindi pala iyon ordinaryong apoy. Si Aida ay naging isang salamangkero rin. Mukhang ang bawat ordinaryong taong nadadamay sa mga salamangkero ay nagiging salamangkero rin. Pagkatapos noon, ay bumalik si Takeshi sa laban at patuloy na sinalag ang mga pag-atake hanggang sa ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at nagawa niyang makita ang paparating na pag-atake. Agad niya itong naiwasan at mabilis na sinuntok ang leeg ng kalaban, dahilan upang matalo ito. Pagkatapos noon, lahat sila ay tumingin kay Mui Iba, nalilito sa lahat ng nangyayari. Kaya sinabi ni Mui, sumama kayo sa akin at ipapaliwanag ko ang lahat. Pagkatapos ay isinama niya sila sa kanyang mundo at sinabi, ito ang Ruined World. Nang makita iyon ni Takeshi na labis siyang nagulat. Naalala niya kung paano niya gustong iwanan ang kanilang bahay at lumayo sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya inaasahang matutupad ang kahilingang iyon ng ganoon kabilis. Pagkatapos noon, ay nagsimulang magpaliwanag si Mui. Sinabi niya na ang lugar na iyon ay parang isang mundong kahilera ng kanilang mundo. Sa madaling salita, ay Tokyo pa rin iyon, ngunit ibang bersyon ng orihinal na Tokyo. Pagkatapos ay isinama niya sila sa paaralan ng mga salamangkero. Pumunta muna sila sa klinika upang magamot si Kurumi Aisoshima, lahat sila ay namangha nang malaman na may paraan ng pagpapagaling gamit ang salamangka. Nagpasalamat si Mui sa nurse, na nalaman nilang ang pangalan ay Hidemi Kuroi.
Sinabi ni Hidemi sa kanila na hinihintay sila ni Principal Momoka Saigusa sa kanyang opisina, kaya isinama sila ni Mui roon. Pagkakita sa kanila ng punong guro, ay malugod niya silang tinanggap sa akademya ng Salamanca at humingi ng paumanhin para sa mga problemang naidulot ni Mui. Pagkatapos ay nagpasya siyang ikwento sa kanila ang buong kasaysayan. Sinabi niya na 16 na taon na ang nakalipas, bago pa kayo isinilang, ay nagkaroon ng napakalaking digmaan. Sa digmaang iyon, ko'y nagsama-sama ang lahat ng salamangkero. Partikular na naganap ang labanan sa pagitan ng mabubuting salamangkero na naghahangad ng kapayapaan at ng masasamang salamangkero gaya ng grupong Ghost Trailers. At doon nila nalaman na ang pinuno ng Ghost Trailers na si Kazuma Momochi ay nagtangkang burahin ang sangkatauhan gamit ang isang napakalakas na mahika. Ngunit hinarang siya ng 15 dakilang salamangkero, nagawa nilang pigilan ang kanyang mahika at iligtas ang sangkatauhan. Pagkatapos noon, ay nahati ang mundo sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay para sa mga salamangkero at tinawag itong Ruined World, ang ikalawang bahagi naman ay para sa mga tao at tinawag na Living World. Nang marinig ng ating mga bida ang kwentong ito, lahat sila ay natulala sa pagkabigla. Pagkatapos ay nagtanong si Takeshi kay Momoka tungkol sa digmaan. Ipinaliwanag niya na nakipagkasundo ang mga salamangkero sa mga tao na ang anumang digmaan ay magaganap lamang sa Ruined World, habang mananatiling ligtas at payapa ang Living World. At upang matiyak na hindi masisira ang kasunduang iyon, isang makapangyarihang salamangkero ang naglagay ng espesyal na sumpa sa Living World. Dahil dito, kapag may salamangkero na nagtangkang gumamit ng kanyang pangunahing salamangka upang manaire sa Living World, ay agad siyang mamamatay. Katulad ng nangyari sa mga tauhan ni Gekko. Pagkatapos ay nagtanong si Aida Oigawa kung ano ba ang pangunahing salamangka. Ipinaliwanag ni Momoka na iyon ang pundasyon ng kapangyarihan ng bawat salamangkero. At dito nila nalaman na nahahati sa 6 na uri ang salamangka. Ang una ay evasion magic, katulad ng kay Takeshi. Ang ikalawa ay material magic, katulad ng kay Kurumi. Ang ikatlo ay destruction magic, katulad ng kay Aida. Ang ikaapat ay dark magic, na ginagamit ng mga miyembro ng Ghost Trailers. Ang ikalima ay acceleration magic, na taglay ni Mui. At ang huli ay illusion magic. Pagkatapos ng lahat ng paliwanag na iyon, ay nagtanong si Takeshi kay Momoka tungkol sa nangyari sa pinuno ng kaaway. Sumagot si Momoka na walang nakaalam kung ano ang nangyari sa kanya matapos siyang makatakas. May mga chismis na nagsasabing patay na siya, ngunit walang katiyakan iyon. Patuloy na nagtanong ang ating mga bida tungkol sa mundo ng Salamanca, at isa-isa naman iyong ipinaliwanag ni Momoka. Nang matapos siya, sinabi niya, "Ngayon, ay kailangan ninyong magpasya. Tatalikuran ba ninyo ang inyong salamangka at babalik sa mundo ng mga tao, o gagamitin ninyo ang inyong kapangyarihan at mananatili rito sa Ruined World? Kailangan ninyong pumili." Siyempre, mahirap ang desisyong iyon para kina Aida at Kurumi. Ngunit para kay Takeshi, ay hindi iyon gaanong problema. Tutal, wala naman siyang magandang relasyon sa kanyang pamilya at ito na ang pagkakataon niyang makaalis, kaya agad siyang pumayag na mag-aral sa Akademya ng Salamanca. Nang makita iyon ni Aida, ay pumayag na rin siya. Si Kurumi naman, kahit hindi masaya sa sitwasyon, ay sumang-ayon din upang hindi maiwan si Takeshi. Pagkatapos noon, ay inutusan ni Momoka si Mui na dalhin sila sa kanilang dormitoryo at ipaliwanag ang mga patakaran. At ginawa nga iyon ni Mui, ipinakita niya sa kanila ang tirahan ng mga estudyante. Sa wakas, ay opisyal nang naging mga mag-aaral ng Akademya ng Salamanca ang ating mga bida. At doon nagtapos ang unang araw. Kinabukasan, ay nakita natin si Gekko Nanas, ang kapatid ni Takeshi, nakausap ang kanilang ina. Nagtataka siya kung bakit biglang nagpalit ng paaralan ang kanyang kapatid, ngunit hindi rin niya iyon gaanong pinansin. Samantala, ay bumalik tayo sa ating mga bida na nasa loob ng silid-aralan. Inutusan sila ng guro na ilabas ang kanilang mga kagamitan at pag-aralan ang mga pundasyon ng Salamanca. Inilabas ni Aida ang kanyang singsing na tumutulong sa kanya sa paggamit ng apoy. Inilabas naman ni Kurumi ang kanyang panulat. At syempre, ay inilabas ni Mui ang kanyang sandata. Samantalang si Takeshi ay nakatayo lamang at nanunood dahil wala siyang anumang kagamitan na magagamit sa kanyang Salamanca. Kaya inutusan ng guro si Mui na samahan si Takeshi upang bumili ng isang mahiwagang kagamitan sa tindahan ng mga kagamitan para sa salamangkero. At ginawa nga nila iyon. Pagdating nila sa tindahan, ay pinapasok sila ng may-ari. Si Takeshi naman ay medyo natakot sa dami ng armas na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Mui sa may-ari na kailangan nila ng sandatang angkop para sa evasion magic. Kaya naglabas ang lalaki ng isang kakaibang espada at sinabi, "Ito ang pinakamagandang sandata na mayroon ako."
Kinuha iyon ni Takeshi upang subukan, ngunit napansin niya ang mga kakaibang simbolo at mahika na nakaukit dito. At doon nila nalaman na ang espadang iyon ay dating pag-aari ng isa sa mga dakilang salamangkero ng nakaraan, ngunit kalaunan ay tinalikuran nito ang salamangka upang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Nang gamitin ni Takeshi ang kanyang kapangyarihan habang hawak ang espada, ay nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Pakiramdam niya ay mas lumakas siya kaysa dati dahil sa mahikang nakapaloob sa espada. Ngunit bigla nitong sinimulang higupin ang kanyang kapangyarihan. Napahiyaw si Takeshi sa sakit. Sinabi naman ng may-ari ng tindahan, magtiis ka ng kaunti. Pulalakasan ka niyan. At totoo nga, makalipas ang ilang sandali, ay naramdaman ni Takeshi na mas lumakas ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ng may-ari, kailangan mong matutunang kontrolin ang iyong kakayahan upang makontrol mo rin ang espadang ito, paminsan-minsan ay sisipsipin nito ang iyong kapangyarihan. Pagkatapos noon, ay naglabas siya ng 3 bala at ibinigay ang mga iyon kay Takeshi. Sinabi niya, kailangan mong punuin ang imbakan ng espada. Kapag nagawa mo iyon, ay magagamit mo rin ang salamangka ng ibang tao. Talagang pambihirang kakayahan iyon. Bago sila umalis, ay sinabi ng may-ari na ang pangalan ng espada ay Twilight. Nagustuhan agad ni Takeshi ang pangalang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ay bumalik sina Takeshi at Mue sa silid-aralan. Ngunit nagulat sila nang makita nilang nagliliyab ang buong silid habang takot na takot ang mga estudyante. At doon nila nalaman na si Aida ay nagsasanay lamang sana ng kanyang salamangka, ngunit nauwi iyon sa pagsunog sa halos buong lugar. At sa ganoong paraan, ay nagtapos ang kanilang unang araw sa Akademya ng Salamangka. Sa paglipas ng mga araw sa Akademya ng Salamangka, ay araw-araw na sumasailalim ang ating mga bida sa matinding pagsasanay bago at pagkatapos ng mga klase upang matutunang kontrolin ang kanilang mga kapangyarihan. At sa wakas, ay nagawa ni Takeshi na nasta kontrolin ang kanyang espada. Madali na rin niyang napupuno ang imbakan ng kapangyarihan nito. Ngunit sa kabilang banda, si Aida Oigoa ay nakatayo sa tabi niya at hindi pa rin makontrol ang kahit anong bagay. Paulit-ulit siyang pumapalya, sinusunog ang sarili at maging ang mga nasa paligid niya. Dahil dito, ay palagi siyang inaaway ni Kurumi Aisoshima. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay, ay tinawag ni Mue Iba si Kurumi at sinabing maghanda na siya para sa kanilang klase sa paglangoy. Sinabi ni Aida, napapansin ko na parang naging magkaibigan na kayo. Agad namang sumagot si Kurumi, hindi ko siya itinuturing na kaibigan, siya lang ang palaging lumalapit sa akin. Pagkatapos noon ay iniwan niya si Mue at bumalik sa kanyang silid upang maghanda para sa klase. Maya-maya ay inilabas ni Mue ang 2 tiket at sinabi kay Kurumi. Mga tiket ito para sa pinakasikat na manghuhula rito, malalaman mo kung ano ang magiging hinaharap mo. Ngunit sumagot si Kurumi, ayoko sumama. Sinubukan siyang kumbansihin ni Mue at sinabi na napakahirap makakuha ng mga tiket na iyon. Sa huli ay pumayag si Kurumi, tinanggap ang tiket at magkasama silang nagtungo sa klase sa paglangoy. Pagkatapos ng klase, habang pauwi sila sa kanilang silid, ay nakasalubong nila sina Takeshi at Aida. Huminto silang 4 upang mag-usap, ngunit may 2 babae na dumaan sa tabi nila. Nang makita nila si Mue, ay sinabi nila na iyan ang kapatid ng traidor. Labis na nasaktan si Mue sa narinig niya, agad niya silang iniwan at bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos noon, ay tinawag ng kanilang guro ang ating mga bida upang turuan sila ng karagdagang kaalaman tungkol sa salamangka. Nagsimula itong magkwento tungkol sa mga 7 sages, ang 7 pinakamakapangyarihang salamangkero sa kasalukuyan. Sila ang pinakatanyag at pinakarespetadong mga salamangkero sa bansa, at halos walang sino man ang maaaring sumuwi sa kanilang mga salita. Nalaman din nila na kabilang ang mga ito sa 7 magkakaibang pangkat, at ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang pangkat na Brace. Sila ang mga pinuno ng mundo ng mga salamangkero. Kasabay nito, ay sila rin ang pinakamalalaking kalaban ng Ghost Trailers dahil magkasalungat ang kanilang mga paniniwala. Ipinaliwanag din ng guro na ang kapatid ni Mue na si Gecko Eiba ay dating isa sa mga pinuno ng Brace. Ngunit matapos siyang manipulahin ng Ghost Trailers at lagyan ng sumpa, ay naging traidor siya. At dahil kapatid niya si Mue, siya rin ay itinakwil at kinasuklaman ng maraming tao. Nang marinig iyon ni Takeshi, ay nalungkot siya. Dahil sa ilang paraan, ay kapareho iyon ang nararamdaman niya sa kanyang kapatid na si Gecko Nanas, na itinuturing din siyang isang uri ng traidor. Matapos ang paliwanag ng guro, ay naghanda ang lahat para sa susunod nilang klase. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok si Takeshi sa kantina. Doon ay nakita niya ang ilang estudyante na may hawak na mga larawan ni Kurumi habang nakasuot ito ng kanyang espesyal na kasuotan. Agad siyang lumapit at sinigawan ng mga ito, ibigay ninyo sa akin ang mga larawang iyan.
Tumanggi ang mga lalaki at muntik nang makipag-away sa kanya. Ngunit nang malaman nilang siya ang kasintahan ni Kurumi, ay agad nilang iniwan ang mga larawan at umalis. Sa pagkakataong iyon, ay nakatayo si Mue at tahimik na pinapanood ang lahat. Nang malaman niyang si Kurumi ang kasintahan ni Takeshi, ay nakaramdam siya ng lungkot. Tahimik siyang umalis, mukhang may nararamdaman na rin siya para kay Takeshi. Pagkatapos noon, ay nagtungo si Takeshi sa susunod niyang klase. Sinubukan niyang kausapin si Mue, ngunit patuloy lamang siyang iniiwasan nito. Napansin iyon ni Kurumi, at syempre hindi niya nagustuhan ang nakikita. Naalala niya ang araw na pumunta siya sa manghuhula upang malaman ang kanyang magiging kinabukasan kasama si Takeshi. Sinabi noon ng manghuhula na hindi mananatili si Takeshi sa kanyang tabi habang buhay at darating ang panahon na ipagkakanulo siya nito. Mula noon ay mas naging mapagmatsyag siya kay Takeshi dahil nais niyang patunayang mali ang hulang iyon. Pagkatapos ng klase, ay kinumpronte niya si Takeshi. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Nagulat si Takeshi, at bakit mo naman ginagawa ang lahat ng ito? Sumagot si Kurumi, dahil ikaw ang boyfriend ko. Doon ay seryosong sinabi ni Takeshi. Alam mo naman na hindi iyon ang totoo, gusto ko nang tigilan natin ang pagpapanggap na ito. Labis na nasaktan si Kurumi sa narinig niya, agad niya itong iniwan at naglakad palayo. Lumipas ang ilang araw na ganoon pa rin ang sitwasyon. Patuloy na iniiwasan ni Kurumi si Takeshi sa lahat ng paraan, hindi na rin siya pumapasok sa mga klase at maging sa mga pagsasanay. Isang araw, habang nagsasanay sina Takeshi at Aida, ay tinanong siya ni Ike. Hanggang kailan mo balak makipag-away kay Kurumi? Ngunit hindi sumagot si Takeshi, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng pagsasanay, habang palabas siya ng arena, ay nakita niyang naghihintay si Mue. Sinabi nito, nag-away kayo ni Kurumi, hindi ba? Sumagot si Takeshi, hindi dahil sa iyo iyon, problema namin iyon. Ngunit sinabi ni Mue, naiintindihan ko ang pakiramdam ng isang taong hindi pinapansin, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman ni Kurumi. Natahimik si Takeshi. Dahil sa mga sinabi ni Mue, ay napagtanto niyang kaya nito naiintindihan si Kurumi dahil siya mismo ay nakaranas din ng pagtatakwil at pag-iisa. Pagkatapos ay sinabi ni Mue, kausapin mo siya at makipagbati ka. Tumango si Takeshi. Sige, at salamat, ngumiti si Mue habang pinasasalamatan siya ni Takeshi sa kanyang pag-aalala. Ngunit sa hindi kalayuan, ay nakatayo si Kurumi at pinagmamasdan silang dalawa. Malungkot ang kanyang ekspresyon, pagkatapos noon ay tahimik siyang umalis. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok si Mue sa banyo at nakita roon si Kurumi. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit malamig siyang tinanggihan ni Kurumi. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong, may gusto ka bang lalaki? Nagulat si Mue, at sinabing wala. Ngunit matapos marinig ang sagot na iyon, ay lalo lamang nena si Kurumi at agad na umalis. Pagkatapos noon, habang pauwi siya sa kanyang silid, ay hinarang siya ng isang lalaki. Narinig daw nito ang balitang naghiwalay sila ni Takeshi. Kaya sinabi nito, pwede bang maging girlfriend kita? Agad na kinabahan si Kurumi, at mabilis niyang ipinaliwanag na mahal pa rin nila ang isa't isa ni Takeshi. Pagkatapos ay iniwan niya ang lalaki at naglakad palayo. Ngunit nainas ang lalaki sa kanyang pagtanggi, sinundan siya nito at muling hinarang. Dahil dito, ay natakot si Kurumi at nagsimulang umiyak. Sa mismong sandaling iyon, ay dumating si Takeshi at ipinagtanggol siya. Nang umalis ang lalaki, ay agad niyang tinanong si Kurumi kung ayos lang siya. At dito natin nalaman ang isang mahalagang lihim, matagal nang nagpapanggap sina Takeshi at Kurumi na magkasintahan. Noong bata pa si Kurumi, ay napakaganda niya na palaging may mga lalaking humahabol sa kanya. Dahil dito, ay nakaranas siya ng matinding pangungulit at panghaharas saan man siya magpunta. Umabot pa sa puntong ayaw na niyang pumasok sa paaralan at ikinulong na lamang niya ang sarili sa bahay. Ang tanging taong nakatulong sa kanya noon ay si Takeshi, siya ang nagpalabas kay Kurumi mula sa kanyang pag-iisa, at siya rin ang nagmungkahi na magpanggap silang magkasintahan upang tigilan na siya ng ibang mga lalaki. Agad naman pumayag si Kurumi dahil si Takeshi ang taong pinakakatiwalaan niya. Mula noon, ay nagpanggap silang magkasintahan. Ngunit sa totoo lang, ay matalik na magkaibigan lamang sila. Pagbalik sa kasalukuyan, ay humingi ng paumanhin si Takeshi kay Kurumi. Sinabi niya, iminungkahi ko lang na tigilan na natin ang pagpapanggap pero hindi ko inaasahang iiwasan mo ako ng ganito. Pagkatapos ay sumagot si Kurumi, akala ko kasi galit ka na sa akin. At doon nagsimulang ipaliwanag ni Takeshi na hindi iyon ang nararamdaman niya. Sinabi ni Takeshi na nas kay Kurumi Aisoshima na hinding-hindi niya ito magagawang kamuhian. Sa katunayan, ang ginawa nito ay nagpapaalala lamang sa kanya ng parehong sakit na nararamdaman niya tuwing naiisip niya ang kanyang kapatid.
At dito natin nalaman na 2 taon nang hindi magkasundo sina Takeshi at ang kanyang kapatid na si Gekko Nanas. Ang dahilan ay si Kurumi. Dati ay isa rin si Gekko sa mga lalaking may gusto kay Kurumi, ngunit nang malaman niyang si Takeshi ang naging kasintahan nito, ay nagalit siya ng husto. Iniisip niya na sinamantala ni Takeshi ang kahinaan ni Kurumi. Sinubukan ni Takeshi na ipaliwanag ang tunay na sitwasyon, ngunit tumanggi si Gekko na makinig at umalis. Hindi sumuko si Takeshi at agad siyang sinundan upang subukang kausapin pa. Ngunit habang nagtatalo sila, ay biglang may sasakyang dumating at nabangga si Gekko. Mula noon, ay naniwala si Gekko na si Takeshi ang nagtulak sa kanya upang mapatay siya. Pagbalik sa kasalukuyan, ay nagpa siya si Kurumi na patawarin si Takeshi. Pagkatapos ay nagtanong siya, ibig bang sabihin, ay maaari pa rin nating ipagpatuloy ang pagpapanggap? Sumagot si Takeshi na wala namang problema roon at pumayag siya. Sa hindi kalayuan, ay naroon si Mueiba at narinig ang buong pag-uusap. Masaya siya dahil nagkabati na silang dalawa. Ngunit habang pabalik si Kurumi sa dormitoryo, ay nagsimula siyang mag-isip, pakiramdam niya ay nakipagbati lamang si Takeshi sa kanya dahil sa sinabi ni Mui. At dahil doon, ay nagsimula siyang magtanong sa sarili kung sino ba talaga ang gusto ni Takeshi, siya ba o si Mui. Samantala, ay nakita naman natin si Mui na nasa harap ng isang manghuhula. Tinanong niya ito kung nasaan ang kanyang kapatid na si Gekko Eiba. At nang malaman niya ang lokasyon nito, ay agad siyang umalis upang hanapin ito at subukang ibalik sa kanyang tabi. Kinabukasan, ay nakita natin si Aida Oigoe na nagsasanay muli. Gaya ng dati, ay hindi pa rin niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Sa tuwing sinusubukan niyang lumikha ng apoy, ay siya mismo ang nasusunog. Dahil dito, ay tinanong niya si Takeshi. Sa tingin mo ba, ay magagamit ko talaga ang sulamangkang ito balang araw? Sumagot si Takeshi, kapag mas na-control mo ang kapangyarihan mo, ay magiging madali rin para sa iyo ang paggamit ng salamangka. Ngunit kahit ganoon, ay may kutob si Aida na baka hindi niya kailanman makontrol ang kanyang lakas at labis siyang nababagabag dahil doon. Pagkatapos noon, ay bumalik silang dalawa sa pagsasanay. Ngunit habang nag-uusap sila, ay biglang dumating si Kurumi na mukhang balisa. Sinabi niya kay Takeshi, nawawala si Mui mula pa kahapon. Ipinaliwanag niya na nang pumunta siya sa silid nito, ay wala siyang nakita roon. Ang tanging natagpuan niya ay isang mapa na nakapatong sa mesa. Pagkarinig pa lamang yun, ay agad nilang naunawaan ang nangyari. Nagpunta si Mui upang hanapin ang kanyang kapatid ng mag-isa. Nabahala si Kurumi, at si Takeshi ay lalo pang nag-alala kaya. Agad siyang nagtungo sa kanilang guro at ikinwento ang lahat ng nangyari, ngunit walang emosyon na sumagot ang guro. Sige, paparusahan na lang natin si Mui kapag bumalik siya. Nagalit si Takeshi, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Kailangan natin siyang tulungan, o iligtas bago pa may masamang mangyari. Iminungkahi niya na magpadala ang akademya ng isang grupo upang hanapin si Mui. Ngunit malamig na sumagot ang guro na ipinagbabawal iyon. Ang Ruined World ay isang lugar ng digmaan, kapag may lumabas doon ng walang pahintulot, ay maaari siyang mamatay. Pagkasabi niyon, ay tumalikod ang guro at umalis. Bumalik si Takeshi sa kanyang mga kaibigan habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. At sa huli, ay nakapagpasya siya na hahanapin niya si Mui. Nagulat si Aida, pero bawal iyon, at alam mo naman kung gaano kapanganib ang nasa labas. Ngunit wala nang pakialam si Takeshi, desidido siyang tulungan si Mui. Nagalit naman si Kurumi at pinagsabihan siya. Ngunit sinabi ni Takeshi, unawain mo naman. Nag-aalala ako para sa kanya dahil magkahawig. Siya ang taong pinakanakauunawa sa akin. At higit pa roon, ay tumakas ako sa bahay nang hindi man lang nilalabanan ang sitwasyon ko o inaayos ang relasyon namin ng kapatid ko. Pero si Mui, may lakas siyang harapin ang lahat para maibalik ang kapatid niya. Kaya gusto ko siyang tulungan, kahit ano pa ang mangyari. Samantala, sa kabilang panig ng Ruined World, ay patuloy na hinahanap ni Mui ang kanyang kapatid. Palaipat-lipat siya ng taguan upang hindi makita at mapatay ng mga kaaway. Habang naglalakad siya, ay naaalala niya ang mga masasayang alaala nila ni Gekko noong bata pa sila. Nagpa-practice sila noon ng salamangka ng magkasama, at madalas pa siyang gawa ni Gekko ng mga laruan gamit ang mahika. Ang mga alaalang iyon ang lalo pang nagpapatibay sa kanyang determinasyon na maibalik ang kanyang kapatid. Samantala, ay naghahanda naman si Takeshi upang lihim na lumabas ng akademya. Palihim siyang gumagalaw na parang magnanakaw upang walang makakita sa kanya. Ngunit bigla siyang nahuli nang tawagin siya ni Aida. Akala mo ba hahayaan kitang pumunta mag-isa, sasama ako sa iyo? Pagkatapos noon, ay dumating din si Kurumi. At sasama rin ako, hindi kasi ako sigurado kung gaano kalaking tulong ang maibibigay ng sirang kapangyarihan ni Aida.
Agad namang nagreklamo si Aida. Pagkatapos ay naghanda silang tatlo upang umalis. Ngunit bigla nilang narinig ang boses ng dalawang guro na papalapit, kaya mabilis silang nagtago at lihim na nagmasid. Nakita nilang binuksan ng mga guro ang isang lihim na pinto na nagdurugtong sa akademya at sa Roland World. Hindi pinalampas ng ating mga bida ang pagkakataon, mabilis silang sumunod bago pa magsara muli ang pinto. Paglabas nila ng akademya, ay agad nilang napagtantong ibang-iba ang mundong kanilang napasukan. May napakaraming lagusan at tarangkahan sa paligid, at hindi nila alam kung alin ang dapat nilang tahakin, kaya pumili si Takeshi ng isang daan ng basta-basta. Ngunit nagulat sila nang makita ang isang tagapagbantay sa harap ng lagusan. Tinanong sila nito, ano ang ginagawa ninyo rito? Ipinaliwanag ni Takeshi na hinahanap nila si Mui. Ngunit sinabi ng tagapagbantay na walang sino man ang dumaan sa lagusang iyon, at pinayuhan silang bumalik na lamang sa akademya. Bigla namang yumanig ang lupa, at doon nila nalaman na may digmaang nagaganap sa paligid. Nakakita sila ng mga pagsabog, at mga sulamangkang lumilipad sa himpapawid. Nataranta ang tatlo, ngunit sinabi ng tagapagbantay, huwag kayong matakot. Ipinaliwanag niya na may proteksyon na harang sa paligid nila na nagtatanggol laban sa digmaan. Nalaman din nila na tungkulin ng tagapagbantay na bantayan ang mga lagusan at ipasa ang mga balita sa akademya. Ngunit sa sandaling iyon, ay isang salamangkero mula sa Ghost Trailers ang dumating. Sinubukan itong maghagis ng isang mahika sa kanila, ngunit nabigo ito dahil pinigilan ng harang ang pag-atake. Labis na natakot si Kurumi sa kanyang nasaksihan. Dahil dito, ay sinabi ni Takeshi kay Aida, isama mo si Kurumi pabalik sa akademya, ako na lang ang maghahanap kay Mui. Ngunit tumanggi silang dalawa, hindi nila siya iiwan. At sa huli, ay sabay-sabay silang lumabas mula sa proteksyon na harang. Sa wakas, ay naroon na sila sa gitna ng tunay na Roland World, isang mundong puno ng walang katapusang digmaan. Samantala, sa kabilang panig, ay nakita natin si Mui nakaharap ang kanyang kapatid na si Gekko. Paulit-ulit siyang sinasaktan nito, ngunit hindi siya sumusuko, patuloy niyang sinusubukang kumbansihin ito na siya ang kanyang kapatid. Ngunit malamig na sinabi ni Gekko, wala akong kapatid. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang misyon ay ibalik siyang buhay sa Ghost Trailers at inutusan niya itong sumama sa kanya. Ngunit tumanggi si Mui. Sa halip, ay sinabi niya, hindi, ikaw ang sasama sa akin. At hindi ako, susuko, hahabulin kita hanggang sa maibalik kita sa dati mong sarili. Naina si Gekko sa kanyang mga salita. At sa sumunod na sandali, ay bigla niya itong sinunggaban sa leeg. Mahigpit niya itong sinakal, habang patuloy na lumalaban si Mui para sa kanyang kapatid. Sa oras na iyon, ay biglang dumating ang mga bida natin at nabigla sa kanilang nakita. Tinanong ni Takeshi si Nachi, ano ang ginawa mo kay Mui? Ngunit malamig na sumagot si Nachi, wala kang pakialam. Nagalit si Takeshi, agad niyang inilabas ang kanyang sandata at sumugod kay Nachi. Paano nagagawa ng isang kapatid ang ganito sa sarili niyang kapatid, sigaw niya. Ngunit madaling naharang ni Nachi ang kanyang pag-atake at tila walang pakialam sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang salamangka upang itulak palayo si Takeshi, ngunit hindi sumuko ang binata. Maya-maya ay ginamit ni Nachi ang kanyang sulamangkang yelo upang tapusin si Takeshi. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay sumugod si Aida upang protektahan siya. Ang sumpa ay tumama kay Aida sa halip na kay Takeshi, at agad siyang nagyelo sa kanyang kinatatayuan, hindi na makagalaw. Nabigla sina Kurumi at Takeshi at sinubukan nilang tulungan siya, ngunit sinabi ni Aida kay Takeshi na unahin si Mui. Pumunta ka at tulungan mo si Mui. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya agad na tumakbo si Takeshi upang tulungan si Mui habang nanatili si Kurumi sa tabi ni Aida. Dito natin nalaman na handang gawin ni Aida ang lahat para matulungan si Takeshi bilang kabayaran sa kabutihang ginawa nito noon. Noong nakaraan, ay may isang grupo ng mga tao na nambubuli sa nakababatang kapatid na babae ni Aida. Noon ay si Takeshi ang tumulong sa kanya. Nang dumating si Aida upang tingnan ang kanyang kapatid, ay pinayuhan siya ni Takeshi na mas alagaan ito bago siya umalis. Hindi na maalala ni Takeshi ang pangyayaring iyon, ngunit si Aida ay hindi kailanman nakalimot. Kaya naman palagi niyang tinutulungan si Takeshi sa lahat ng bagay. Balik tayo sa kasalukuyan, habang inaalala ni Aida ang mga alaalang iyon, ay bigla niyang naramdamang hirap siyang huminga. Kasabay nito, ay patuloy pa ring nakikipaglaban si Takeshi kay Nachi. Napansin ni Nachi na mahina pa ang salamangka ni Takeshi at agad niyang naunawaan na baguhan pa lamang ito. Hindi mo ako matatalo, hamak na nilalang, pangungutya niya habang sunod-sunod na umaatake gamit ang kanyang salamangka. Ngunit sinamantala ni Takeshi ang mga pag-ataking iyon.
Sinigawan niya si Kurumi na ilayo si Aida, pagkatapos ay lumapit siya rito upang ang mga pag-atake ni Nachi ay tumama sa yelo at mabasag ito. Talagang mabilis mag-isip ang binata. Nang mabasag ang yelo at makalaya si Aida, ay agad na kinuha ni Takeshi si Mui at ipinagutos kay Kurumi na alagaan siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Aida, kailangan ko ang suporta ng salamangka mo. Nag-alinlangan si Aida. Alam mong magtatagal iyon, at baka hindi pa gumana. Ngunit sumagot si Takeshi, pipigilan ko si Nachi hanggang matapos ka, nagtitiwala ako sa iyo. Muling sumigaw si Takeshi kay Nachi, hindi pa tayo tapos muling sumugod si Nachi at sinalubong naman ito ni Takeshi. Samantala, si Aida ay nasa likuran niya, sinusubukang ipasa ang kanyang kapangyarihang salamangka kay Takeshi. Sa sandaling iyon, ay nagising si Mui at nakita niyang ginagamit ni Kurumi ang kanyang salamangka upang tulungan siya. Nagulat silang dalawa nang makita si Takeshi na nakikipaglaban ng mag-isa, kaya agad silang tumulong. Inilabas ni Mui ang kanyang sandata upang pigilan ang mga pag-atake ng kanyang kapatid dahil mas malakas ang kanyang salamangka kaysa sa kanilang lahat. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos ni Aida ang kanyang ginagawa. Pinagsama ni Takeshi ang enerhiya ni Aida, ang sarili niyang enerhiya, at ang kapangyarihan ng kanyang espada. Dahil sa napakalaking lakas, na iyon, ay tila nagliyab ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay buong lakas siyang sumugod kay Nachi. Nagulat si Nachi nang makitang kayang gamitin ni Takeshi ang salamangka ng ibang tao bukod sa sarili niyang salamangka. Literal siyang natulala nang mapagtanto niyang taglay ni Takeshi ang kakayahang pagsipsip ng kapangyarihan. At nang tumama sa kanya ang napakalakas na enerhiyang iyon, ay nawalan siya ng malay. Agad na tumakbo si Mui papunta sa kanyang kapatid upang tingnan ang kalagayan nito, ngunit pinigilan siya ni Takeshi. May tao roon. At totoo nga, may isang miyembro ng Ghost Trailers na nagngangalang Reno na nakatayo sa di kalayuan. Ngumiti ito at sinabi kay Takeshi, talagang kahanga-hanga ang kapangyarihan mo, naramdaman mo ang presensya ko bago mo pa ako nakita. Pagkatapos ay inalok niya si Mui na sumama sa kanila. Ngunit bago pa niya marinig ang sagot nito, ay dumating na ang pangkat mula sa akademya. Dahil doon, ay agad na kinuha ni Reno si Nachi at tumakas. Samantala, ay isinama ng pangkat ng akademya ang mga bida natin pabalik sa Sub-Arrow Magic Academy. Pagdating nila roon, ay agad silang ipinatawag ni Principal Momoka. Sinabi niya, ayon sa ulat na natanggap ko, ay umalis si Mui at sumunod kayo sa kanya kahit alam ninyong napakadelikado nito. Ngunit dahil mga baguhan pa lamang sila, ay hindi sila pinarusahan. Sa halip, ay sinabi niya, pangakuan ninyo akong hindi na ito mauulit, ngunit nagulat si Momoka nang sumagot si Takeshi. Hindi ko maipapangako iyon, alam kong hindi titigil si Mui at muli siyang lalabas. At kung mangyari iyon, ay sasama ulit ako sa kanya. Humanga si Momoka sa kanyang katapatan at determinasyon. Dahil dito, ay pumayag siyang ipagpatuloy nila ang kanilang misyon na iligtas si Nachi. Pagkatapos nito, upang matiyak na handa silang harapin si Nachi at ang Ghost Trailers, ay nagpasya si Momoka na subukan sila gamit ang isang malaking pagsusulit na nilikha sa pamamagitan ng salamangka ng ilusyon. Lumikha siya ng isang napakalaking gusali gamit ang salamangka. Siyempre, ay handang-handa si Takeshi dahil ang tanging nasa isip niya ay ang pagtulong kay Mui. Ipinaliwanag ng guro ang mga patakaran. Nakikita ninyo ang gusaling iyon, ang unang makarating doon ang siyang mananalo. Natawa ang karamihan sa mga estudyante dahil napakadali raw ng pagsusulit. Ngunit sinabi ng guro na sa daan, ay haharap kayo sa iba't ibang pagsubok na kailangan ninyong malampasan. Agad na tumakbo si Takeshi at siya ang nanguna sa lahat ng kalahok, ngunit bigla siyang nakatagpo ng 4 o 5 nakakatakot na gagamba na may dalang iba't ibang armas. Sinubukan niyang tumakas mula sa kanila at kalaunan ay nakalampas din siya. Habang nagpapatuloy sa pagsusulit, ay nakasalubong niya ang isang estudyanteng nagngangalang Gami. At doon niya natuklasan na si Gami mismo ang kaibigan ni Nachi na nakalaban nila noon. Nabigla si Takeshi, ano ang ginagawa mo rito? Nagtaka naman si Gami, kilala mo ba ako? Lalo pang nabigla si Takeshi, paano siya hindi naaalala ni Gami gayong naglaban sila sa mundo ng mga tao? Paano nagkaroon ng miyembro ng Ghost Trailers dito? Ngunit inisip lamang ni Gami na kung ano-ano ang sinasabi ni Takeshi kaya iniwan niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Samantala, mula sa malayo ay pinagmamasdan sila nina Principal Momoka at ng guro na si Hyouji. Nagulat si Momoka nang makakita ng mga pagsabog, mukhang mahusay ang pagsasanay ng mga estudyante ko. Tumango si Hyouji, tama ka. Nabigla si Takeshi nang makita si Gami dahil hindi niya alam na naibalik na natin siya. Kapag ang isang miyembro ng Ghost Trailers ay bumalik dito, ay nawawala ang lahat ng alaala niya tungkol sa grupo at sa buhay niya kasama sila. Pagkatapos ay sinabi ni Momoka,
Kailangan nating protektahan ang ating mga salamangker, kailangan natin ang bawat isa sa kanila dahil sa digmaang ito. Samantala, ay nagpapatuloy pa rin ang pagsusulit ng mga bida. Bawat isa sa kanila ay humaharap sa kakaibang pagsubok. Si Kurumi ay napasok sa isang malaking maze. Si Aida naman ay hinahabol ng mga zombie. At syempre, ay hindi tunay ang lahat ng ito. Ngunit kailangan nilang maunawaan na isa lamang itong ilusyon at malampasan ito upang manalo. Samantala, si Takeshi ay hinahabol ng isang napakalaking halimaw. Takbo siya ng takbo na parang wala ng bukas at hindi niya alam kung ano ang gagawin. At sa mismong sandaling iyon, ay isang grupo ng mga salamangkero mula sa Ghost Trailer ang biglang lumitaw. Ang buong pangalan ng organisasyong ito ay Ghost Trailer. Ang mahalaga, ay gumagamit sila ng madilim na mahika upang sirain ang pagsusulit, at malinaw na naging seryoso na ang sitwasyon. Nang makita ni Momoka at Hijiri ang nangyari, ay agad silang nag-alala para sa mga estudyante. Samantala, ay nakita natin si Takeshi na nahulog mula sa bahagi ng pagsusulit, ngunit sa huling sandali ay ginamit niya ang kanyang mahika sa paglapag at ligtas siyang nakababa sa lupa nang hindi nasasaktan. Sa kabilang panig naman, ay abala si Kurumi sa pagsusulit nang bigla siyang atakihin ng isang napakalaking mekanikal na nilalang. Labis siyang natakot at hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit sa huling segundo ay may dumating upang tulungan siya. At doon nila natuklasan na ang taong iyon ay si Gekko. Nagpasalamat si Kurumi sa kanyang pagtulong, ngunit nagulat siya nang makita ito at agad na nagtanong, ano ang ginagawa mo rito? Nagtaka naman si Gekko kung bakit lahat ng tao ay pare-pareho ang tanong sa kanya ngayong araw. Ngunit bago pa siya makasagot, ay napansin niyang nasugatan siya. At dahil ang sinumang masugitan sa pagsusulit ay automatikong matatanggal, ay agad siyang nawala. Siyempre ay nabigla si Kurumi sa lahat ng kanyang nakita. Nang makita siya ni Kazumi, ay tinanong niya kung bakit siya nakaupo lamang doon. Ngunit kahit anong pilit niyang kausapin ito, ay hindi siya sumasagot kaya isinama na lamang niya si Kurumi kina Mue at Takeshi. Pagkatapos ay naupo silang lahat upang pag-isipan kung paano nila malalampasan ang pagsusulit na ito. Ikinwento ni Takeshi na nakita niya si Gekko, ngunit hindi siya nito nakilala. Sinabi rin ni Kurumi na ganoon din ang nangyari sa kanya. Doon naunawaan ni Mue na bumalik na si Gekko sa kanyang dating sarili at nakalimutan na niya ang lahat ng alaala niya sa Ghost Trailer, gaya ng nalaman nila noon. Pagkatapos ay sinabi niya, sa ngayon ay kailangan nating mag-focus sa ating layunin at iyon ay ang makalabas dito. Nagsimula silang maghati-hati ng mga tungkulin at naghanap ng daan palabas ng napakalaking maze. Ngunit bigla nilang nakasalubong ang parehong mekanikal na nilalang na umatake kay Kurumi kanina, agad silang naghanda upang talunin ito. Ngunit nang lapitan ito ni Kazumi, ay isang suntok lamang ang ibinigay ng makina at lumipad agad si Kazumi. Malinaw na napakalakas nito at mahihirapan silang talunin gamit ang kasalukuyan nilang lakas, kaya hiniling ni Takeshi kay Kazumi na suportahan siya gamit ang kanyang mahika upang mawasak nila ang nilalang na iyon. Samantala, sina Mue at Kurumi naman ang pumihil sa makina upang magkaroon sila ng oras. At nang matapos ang koneksyon ng mahika ni Kazumi at Takeshi, ay agad na sumugod si Takeshi sa mekanikal na nilalang. Sa isang malakas na pag-atake lamang, ay nahati niya ito sa dalawa at tuluyan nila itong napabagsak. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy nila ang pagsusulit. Kasabay nito, ay may isang miyembro ng Ghost Trailer na lihim na nagmamasid sa kanila. Napansin niya ang espada ni Takeshi at nagpasya siyang kunin ito. Makalipas ang ilang sandali, nang matapos ang pagsusulit, ay nagpunta ang katulong ni Momoka upang ipaalam sa kanya ang balitang iyon. Ngunit nang makita niya si Momoka, ay napansin niyang tila balisa ito kaya agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Momoka, nakita ko ngayon ang Ghost Trailer na nakapasok sa ating teritoryo, pero wala akong nagawa. Sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang katulong at sinabi nitong nagtagumpay naman ang mga estudyante sa pagsusulit at nagawa nilang marating ang ilusyonaryong gusali. Dahil dito, ay sinabi ni Momoka na kailangan na niyang tuparin ang kanyang pangako at tulungan silang maibalik si Nachuo. Kinabukasan, ay nakita natin sina Kurumi at Takeshi na nagtatalo dahil ayaw ni Takeshi na bumalik sa mundo ng mga tao upang ayusin ang problema nila ng kanyang kapatid. Nalaman natin na noong nakaraang taon ay nagkasundo sina Takeshi at Kurumi na gugugulin ni Takeshi ang bakasyon kasama ang kanyang pamilya at makikipagbati kay Gekko. Ngunit ngayon ay sinasabi niyang ayaw niyang umuwi dahil sa sarili niyang mga dahilan at hindi pa siya handang harapin ang kanyang kapatid. Dahil dito, ay nagalit si Kurumi. Sinubukan ni Mue na pagaanan ang tensyon sa pagitan nila, ngunit lalo lamang na si Kurumi nang sabihin ni Takeshi na hindi siya uuwi. Kaya agad siyang umalis at nagpa siyang puntahan si Gekko ng mag-isa. Pagdating niya sa bahay at habang nagpapahinga, ay may kumatok sa pintuan.
Pagbukas niya, ay nagulat siya nang makita si Gekko. Pumunta ito upang batiin siya dahil panahon ng Pasko. Sinabi nito, nabalitaan kong nasa bahay ka, kaya naisip kong dumaan at bumati. Sumagot si Kurumi, sana kasama natin ngayon si Takeshi. Pagkatapos ay tinanong niya si Gekko kung wala ba itong balak makipagbati sa kanyang kapatid. Ngunit sumagot ito, hindi ko siya iniiwasan, siya ang umiiwas sa akin. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung nagpapanggap pa rin ba silang magkasintahan ni Takeshi. Oo, sagot ni Kurumi. Ngumiti si Gekko at sinabi, huwag kang mag-alala. Malapit na ring matapos ang lahat ng ito, matatapos ko na ang taong ito at makakapasok ako sa akademya nila. Kapag nangyari iyon, ay hindi mo na kailangang magpanggap na kayo ay magkasintahan. Nagulat si Kurumi sa kanyang narinig, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Samantala, si Takeshi ay nagsasanay kasama si Mui. Kitang-kita na pagod na siya mula sa matinding ensayo. Sinabi ni Mui na mas malakas na siya ngayon kaysa dati at mas mataas na rin ang kanyang kakayahang magtiis. Ngunit habang nagsasalita siya, ay bigla siyang nanghina. Napansin ni Takeshi na napakataas ng kanyang lagnat kaya agad niya itong dinala sa kanyang silid. Habang nakahiga si Mui, ay nagsasalita siya habang tulog at inaakalang kausap niya ang kanyang kapatid na si Nachuo. Nagpa siya si Takeshi na hayaan siyang magpahinga, ngunit bigla siyang hinawakan ni Mui dahil inakala niyang siya si Nachuo. Sa mismong sandaling iyon ay pumasok si Kurumi. Nabigla siya sa kanyang nakita, nagalit at sinuntok si Takeshi bago ito pinalabas ng silid. Pagkagising ni Mui, ay pinalayas din siya nito at naupo na lamang si Kurumi habang umiiyak. Lumapit naman si Mui kay Takeshi at nagsabing, halika agad, umiiyak si Kurumi at mukhang sobra siyang nasasaktan ngunit sumagot si Takeshi, wala akong pakialam. Nagulat si Mui dahil akala niya ay kasintahan ni Takeshi si Kurumi. Dahil dito, ay nagpa siya si Takeshi na sabihin ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niya ang lahat at sinabing hindi talaga sila magkasintahan, isa lamang itong palabas upang lumayo ang ibang mga lalaki kay Kurumi. Ngunit ngayon ay mas malakas na si Kurumi at kayanan niyang protektahan ang sarili niya kahit wala siya. Sa kabilang banda, matapos umiyak ni Kurumi ay naglakad-lakad siya sa akademya. Nang makarating siya sa aklatan, ay nakita niya roon si Gekko. Lumapit siya upang pasalamatan ito sa pagtulong sa kanya noong pagsusulit. Napansin naman ni Gekko na tila umiiyak siya kamakailan kaya sinabi nito, pangit kang tingnan kapag umiiyak ka. Namula si Kurumi sa narinig niya. At nang lumabas siya ng aklatan, ay nakita niya si Takeshi sa kanyang harapan kaya lalo siyang nahiya at agad na umalis. Kinabukasan, ay nakita natin ang ating mga bida na nakatayo sa opisina ni Momoka. Sinabi ni Momoka na kailangan na niyang tuparin ang kanyang pangako at tutulungan niya silang maibalik si Nachuo. Naghanda siya ng isang espesyal na grupo na tutulong sa kanila sa mundo ng mga guho at ipinaliwanag niya ang mga patakarang kailangan nilang sundin, pagkatapos ay naglabas siya ng isang espesyal na bala at ibinigay ito kay Mui. Sinabi niya, kapag nakita mo si Nachuo, ay barilin mo siya nito upang mawalan siya ng malay at maibalik natin siya sa akademya. Pagkatapos noon ay pumasok ang dalawang gwardya kasama sina Gekko at Voltaro, wala silang ideya kung ano ang nangyayari. At doon nila nalaman na ibinalik sila ng akademya upang gamitin bilang mga bihag sa laban-laban sa Ghost Trailer. Dahil nabura na ang lahat ng alaala nila tungkol sa organisasyong iyon, ay wala silang naiintindihan sa sitwasyon. Pagkatapos nito ay ginamit ni Momoka ang kanyang mahika at nagbukas ng isang itim na tarangkahan na magdadala sa kanila sa mundo ng mga guho. Nang makarating sila roon, ay nakita nila si Renmara, ang pinuno ng Ghost Trailer na nakasakay sa kanyang sasakyan kasama si Nachuo. Sinabi ni Momoka, narito na ang mga bihag mo, palitan na tayo. Nagulat si Hotaru sa kanyang narinig. Samantala, ay unti-unting naunawaan niyang ang buong sitwasyon, lalo na nang maalala niya ang sinabi ni Takeshi noong pagsusulit at napagtanto niyang may nagmanipula sa kanyang mga alaala. Sinabi niya kay Hotaru, tumahimik ka at gawin mo na lang ang sinasabi nila. Pagkatapos noon ay ibinigay ni Momoka ang mga bihag kay Renmara. Bumaba naman si Nachuo at lumapit sa ating mga bida. Pagkakita niya kay Mui, ay sinabi niya, ikaw na naman, at agad siyang gumamit ng mahika upang atakihin ito. Ngunit mabilis na pinrotektahan si Mui ng grupong kasama niya. Sinabi ng katuwang ni Momoka kay Nachuo, lumaban tayo bilang isang koponan. Ngunit hindi niya ito pinansin at muli siyang umatake gamit ang kanyang mahika. Gayunpaman, ay sama-samang hinarang ng buong koponan ang kanyang pag-atake, na umabot pa sa puntong nahati sa dalawa ang lupa dahil sa lakas ng kanilang banggaan. Ipinagpatuloy nila ang pakikipaglaban kay Nachuo upang mapigilan siya. Samantala, ay nakatayo si Momoka sa harap ni Rintaro.
Sinabi nito sa kanya, bakit napaka-informal ng pakikitungo mo sa akin? Sumagot si Momoka, iginagalang kita noong nasa akademya ka pa. Pero ngayon, ay kaaway ka na namin at kailangan kitang patayin. At alam mong wala akong pakialam sa mga bihag, ang gusto ko lang ay maipaghiganti ang kaibigan kung pinatay mo noong digmaan. Ngunit natawa lamang si Rintaro at sinabi, naniniwala ka talagang ako ang pumatay sa kanya, wala akong kasalanan. Lalong nagalit si Momoka sa paraan ng pagsasalita niya, inilabas niya ang kanyang sandata upang tuluyan na siyang tapusin. Sa isang iglap ay sumugod siya, ngunit napakadali lamang para kay Rintaro na salagin ang kanyang pag-atake. Gumamit din siya ng mahika, at nagsimula ang matinding labanan nilang dalawa. Pagkaraan, ay lumikha si Rintaro ng napakalaking apoy at pinasabog ito sa buong lugar. Sinabi niya kay Momoka, sa loob ng 10 minuto, ay matutunaw ang buong lugar na ito. Kasama ka ring matutunaw, at wala nang matitira sayo. Muling nagalit si Momoka sa kanyang sinabi at sumugod muli. Ngunit mas malakas si Rintaro at nataman siya, kaya gumamit si Momoka ng mahika at naipasok niya si Rintaro sa loob ng isang napakalaking silid. Sinabi niya, mamatay ka na riyan. Masaya siya dahil akala niya ay nagtagumpay na siya, ngunit laking gulat niya nang muling lumitaw si Rintaro. Doon nila nalaman na isinugol nito ang sariling buhay upang makalabas sa silid. Sinabi ni Rintaro, akala ko mamamatay na ako roon sa loob, pero nagustuhan ko ang plano mo, pinupuri kita. Naina si Momoka sa ugali nito. Pagod na rin siya noon, ngunit hindi pa rin siya sumuko at nagpas siyang ipagpatuloy ang laban. Ngunit muli siyang nagulat nang sabihin ni Rintaro, alam kong hindi mo ginagawa ang lahat ng ito para lamang ipaghiganti ang kaibigan mo, natatakot ka lang na magising si Kazuma mula sa pagkakahimbing niya at mabunyag ang katotohanan. Napaisip si Momoka sa sinabi niya. Sinamantala naman ni Rintaro ang pagkakataong iyon at agad siyang inatake. Nawala ng malay si Momoka at nahulog sa tubig. Samantala, ay patuloy pa ring nakikipaglaban ang ating mga bida kay Nachuo. Gumawa siya ng isang napakalaking bahay na yari sa yelo at nagtago sa loob nito. Hinanap ni Kurumi ang pasukan ng bahay, ngunit hindi niya ito makita, kaya ginamit ni Aida ang kanyang kapangyarihan at nabasag ang isang bahagi ng gusali upang makapasok sila. Ngunit bigla na lamang silang inulan ng mga tipak ng yelo, at napagtanto nilang si Nachuo ang may kagagawan nito. Sinubukan ni Takeshi na marating si Nachuo habang umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Ngunit sa isang iglap ay tinamaan siya ng malakas na pagsabog sa tiyan kaya hindi siya makagalaw. Nang makita iyon ni Mui, ay naisip niyang kung magpapatuloy ang sitwasyon, mamamatay silang lahat bago pa niya mailigtas ang kanyang kapatid. Kaya siya mismo ang nagpas siyang isugal ang lahat, sinira niya ang yelo at pumasok upang harapin si Nachuo. Nang makita iyon ni Takeshi, ay labis siyang nag-alala para kay Mui. Napaisip siya na kung naging katulad lamang siya nito, malamang ay matagal na silang nagkabati ng kanyang kapatid. Ngunit siya ay agad na sumuko at hindi man lang sinubukang ayusin ang kanilang relasyon. Kaya ipinangako niya sa sarili na pagkalabas nila roon, ay pupuntahan niya ang kanyang kapatid at makikipagbati rito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Aida na tunawin ang yelo upang makapasok sila at matulungan si Mui. Samantala, ay nakatayo si Mui sa harap ni Nachuo at tinanong siya, masaya ka ba talaga sa lugar na ito na nag-iisa ka at wala kang kasama? Nauunawaan ni Nachuo ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi niyang tumahimik na siya dahil alam niyang walang saysay ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay sinubukan niya siyang hampasin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ay dumating si Takeshi at pinrotektahan si Mui. Tumayo si Mui at sinabi, hindi ako uuwi hanggat hindi kita naiuuwi. Pagkatapos ay inilabas niya ang bala na ibinigay sa kanya at pinaputok iyon sa kanyang kapatid. Kinabukasan, ay nakita nila si Momoka na nakahiga sa kama habang ang kanyang katuwang ay nakaupo sa tabi niya. Labis itong natuwa ng magkamalay si Momoka at sinabi rito, kailangan mong manatili sa kama sa loob ng 3 buwan. Sa kabilang banda, nakita natin si Mui na natutulog sa tabi ng kanyang kapatid. Nang magising siya, ay nakita niyang gising na rin ito. Napaluha siya sa sobrang saya nang malaman niyang bumalik na ang alaala nito, humingi naman ng tawad si Nachuo sa lahat ng nangyari. Kasabay nito, ay nagpatawag naman si Rintaro ng pagpupulong kasama ang kanyang mga tauhan, sinabi nila na kailangan na nilang pumili ng bagong kapalit. Ngunit sinabi ni Rintaro, na pag-isipan ko na iyon, may isang taong tutulong sa atin. At doon natin nalaman na ang taong iyon ay si Gekko. Kinagabihan, ay nakita natin si Takeshi na hindi makagalaw at hindi alam kung nasaan siya. Nang subukan niyang itaas ang kanyang kamay, ay nakita niyang puno ito ng dugo. Pagkatapos ay dumating si Kurumi upang tulungan siya, ngunit biglang may isang tao na dumating at inagaw siya. Sa sandaling iyon, ay nagising si Takeshi ng gulat na gulat.
Doon niya napagtanto na panaginip lamang pala ang lahat, hindi na niya ito pinansin at muli siyang natulog. Ngunit ang kakaiba, ay nagsimulang magliwanag ang kanyang espada, at may isang misteryosong babae na lumabas mula rito. Kinabukasan, ay nakita natin si Nachuo na sinasanay ang ating mga bida sa paggamit ng malalakas na magic circle. Maliwanag na bumalik na siya sa kanyang dating sarili, at mas naging maayos na rin ang relasyon nilang lahat. Humanga silang lahat sa kanyang lakas. Sinabi ni Nachuo, matagal ninyong pag-aaralan kung paano gumawa ng ganitong magic circle, kaya pinaikli ko na ang proseso at itinuro ko agad ang tamang paraan. Pagkatapos noon, ay nagsimula ring magsanay ang ating mga bida sa parehong paraan. Nang matapos sila, napansin ni Mui na pagod si Takeshi. Sinabi niya, alam kong napakahigpit ng kapatid ko pagdating sa pagsasanay. Sumagot si Takeshi, kaya siya ang pinili kong magturo sa amin dahil napakarami niyang karanasan. Pagkatapos ay inilabas ni Mui ang isang kahon ng tsokolate at ibinigay iyon kay Takeshi, sinabi niya na Valentine's Day ngayon. Maya-maya ay pumasok si Nachuo at sinabi kay Takeshi, binigyan ka rin ba niya ng kaong katulad ng sa akin? Pagkatapos ay sinabi niya kay Mui, aminin mo na kasi ang nararamdaman mo para sa kanya at matapos na ito. Namula si Mui sa hiya dahil sa sinabi ng kanyang kapatid, kaya agad niya itong hinayla at umalis. Pagkaraan, ay dumating naman si Kurumi at iniabot kay Takeshi ang kaparehong kahon ng tsokolate. Sinabi niya, kami ni Mui ang magkasamang gumawa ng mga kaong ito kaya magkapareho sila. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ibibigay nitong regalo sa kanya. Hindi alam ni Takeshi kung ano ang ibibigay kaya sinabi ni Kurumi, gusto ko lang ng marshmallow na dati mong ibinibigay sa akin. Pumayag naman si Takeshi, ngunit bigla niyang naalala ang panaginip niya. Napansin ni Kurumi na tila kinakabahan siya at tinanong kung ayos lang ba siya. Sumagot siya, ayos lang ako, saka bumalik sa dormitoryo. Kinagabihan, habang natutulog si Takeshi, ay nanaginip siya tungkol kay Mui. Nakita niya itong nasa langit at masayang tumatakbo papunta sa isang napakalaking cake dahil gustong-gusto niya itong kainin. Ngunit nang malapit na siyang makarating, ay nahulog siya mula sa langit at namatay. Gaya ng dati, ay biglang nagising si Takeshi na takot na takot. Nagpasya siyang maglakad-lakad upang makalimutan ang panaginip. Habang naglalakad, ay nakasalubong niya si Nachuo. Sinabi nito, mukhang hindi ka maayos, na naginip ka ba ng mga bangungot nitong mga nakaraang araw? Sumagot si Takeshi, oo paano mo nalaman? Sinabi ni Nachuo, pumunta ka sa klinika at sabihin mo sa nurse ang lahat ng nangyayari sa'yo. Sumagot si Takeshi, sige. Kinabukasan, ay nagulat si Takeshi nang makita si Mui na may benda sa kanyang binti. Nakita ni Takeshi ang nangyari sa kahapon, at sa mismong sandaling iyon ay nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Tinanong siya ng mga kaibigan niya kung ayos lang ba siya, pero bigla na lang siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, ay napagtanto niyang nasa kabisera na siya. Sinabi ni Kurumi Aisoshima sa kanya, nag-aalala talaga sa'yo ang mga kaibigan mo, halos pilitin ko pa silang umalis. Pagkatapos ay pinagalitan siya nito dahil hindi niya inaalagaan ang sarili niyang kalusugan, sinabi nitong kailangan muna niyang magpahinga at pinatulog siya roon. Kaya pumayag si Takeshi, ngunit nang makatulog siyang muli ay napanaginipan na naman niya ang parehong bangungot. Nakita niya sa harapan niya si Reno kasama ang isang misteryosong babae, dahilan para mapasigaw siya. Nang makita ni Kurumi ang nangyayari, ay nagulat siya at dali-daling lumapit. Sinabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin na matagal ka nang binabangungot, pwede kang mamatay dahil dito. Kaya ikinwento ni Takeshi sa kanya ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw. Pagkatapos ay sinabi ni Kurumi, sinusubukan ng kapangyarihan ng espada mo na agawin ang lakas mo para magkaroon ito ng anyong tao. Kailangan mong makontrol ang kapangyarihang iyon at ilayo ang espada sa tabi mo kapag natutulog ka. Nang gabing iyon, ay makikita natin ang ating bida na nakaupo sa kama at naghahanda ng matulog habang iniisip kung ano ang gagawin niya sa espada. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang panatilihin muna itong nasa tabi niya, baka sakaling may matuklasan pa siyang bagong impormasyon. Nang makatulog siya, ay nakita niyang nagkatawang tao ang kapangyarihan ng kanyang espada sa anyo ng isang babae. Nakakita rin siya ng mga kakaibang pangitain tungkol sa hinaharap, ngunit wala siyang naintindihan sa mga iyon. Kinabukasan, pagkagising niya ay may balitang ipinapatawag siya ng punong guro, kaya agad siyang pumunta sa opisina nito. Sinabi ng punong guro, narinig ko na ang nangyari. Sinabi rin ng punong guro na nagpasya ang akademya na isuko na niya ang espadang iyon. Ngunit tumanggi si Takeshi at sinabi, may kung anong lihim sa loob ng espadang ito. Kailangan kong malaman iyon, at hindi ko magagawa kung wala ito sa akin. Sa pagkakataong iyon, ay pumayag si Momoka na bigyan siya ng isa pang pagkakataon.
Sinabi niya na ang tanging paraan para makontrol niya ang espada ay ang labanan ito kapag nagkatawang tao na ito. Kapag natalo niya ito, ay saka lamang niya ganap na makokontrol ang espada. Nagtaka si Takeshi kung paano siya makikipaglaban sa loob mismo ng kanyang panaginip, ngunit nagpasya pa rin siyang subukan ito, baka sakaling magtagumpay. Tinanong niya si Momoka, paano kung mamatay ako sa laban, mamamatay rin ba ang tunay kong katawan? Sumagot siya, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Pagkatapos, ay isinama siya nito sa klinika, kung saan naroon na si Kurumi at ang iba pa nilang mga kasama. Ipinaliwanag ni Kurumi na ilalagay niya si Takeshi sa isang malalim na pagtulog upang makausap niya ang espada, sinabi rin niyang sasamahan siya ni Mui upang tulungan siya. Pagkatapos ay nilagyan sila ni Kurumi ng isang mahikang anting-anting at sabay na pumasok sina Takeshi at Mui sa panaginip. Pagkagising niya sa loob ng panaginip, ay hindi niya maalala kung bakit siya naroon. Kaya ipinaliwanag ni Mui na naroon sila upang hanapin ang espadang magkakaroon ng anyong tao. Isinama siya ni Takeshi at nagsimula silang hanapin ito. At gaya ng sinabi, ay nagkatawang tao ito bilang isang babae na ang pangalan ay Twilight. Natagpuan nila itong nakaupo at naglalaro sa isang duyan. Ngunit nang lapitan ito ni Takeshi upang kausapin, ay biglang nagbago ang buong paligid. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina na humihingi ng tawad sa kanya, ngunit bigla rin itong naglaho. Pagkatapos noon ay lumitaw si Geto at sinabi kay Takeshi, hindi kita mapapatawad kailanman. Kaagad siyang umatake sa kanya. Doon nila nalaman na ang lahat ng iyon ay isang ilusyon lamang na ginawa ni Twilight upang maagaw ang espada. Sinabi niya kay Takeshi, hindi ka karapat-dapat na gamitin ang Twilight. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at inatake si Mui, dahilan upang mawala ang kapangyarihan nito. Tinanong siya ni Takeshi, bakit mo ginawa iyon? Sumagot si Twilight, dahil alam kong kapag natalo si Mui, ay susuko ka. Nakiusap naman si Mui kay Takeshi na huwag sumuko, ngunit alam ni Takeshi sa sarili niyang isa siyang duwag. Sinamantala ni Twilight ang pagkakataon at inatake siya, at muntik na niyang maagaw ang espada. Ngunit sa huling sandali ay sinabi ni Takeshi, alam kong hindi mo talaga gustong angkinan ang espada, ang kailangan mo lang ay isang taong magiging kaibigan mo at makakausap ka dahil naliligaw ka. Labis na naantig si Twilight sa sinabi niya. Ipinagpatuloy ni Takeshi, nagpasya akong maging kaibigan mo, tatawagan na lang kitang To dahil mas maganda ang pangalang iyon. Dahil doon ay napaiyak si To, nakalimutan niya ang lahat ng tungkol sa labanan at unti-unti siyang naglaho. Sa ganoong paraan, ay nagawa ng ating bida na makontrol ang espada nang hindi na kinakailangang makipagdigma. Makalipas ang isang buwan mula sa pangyayaring iyon, ay makikita natin si Takeshi na nakaupo kasama si Shima, at ibinigay niya rito ang marshmallow na ipinangako niya noon. Labis ang saya ni Shima, at tinanong siya kung binabangungot pa rin ba siya. Sumagot si Takeshi na hindi na ito tulad ng dati, at kaya na niyang harapin ang mga bangungot dahil kasama na niya si To. Lumipas ang mga araw, at natapos ang taong iyon. Pumasok na sa ikalawang taon ng ating mga bida, at nagsimula ang bagong semestre sa akademya. Makikita natin silang nakatayo sa harap ng tarangkahan upang salubungin ang mga bagong estudyante. Habang naroon sila, ay dumating si Aida kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Mainit nila itong tinanggap, at nagulat silang lahat na kapatid pala niya ito dahil napaka-cute nito na kabaligtaran ni Aida. Tinanong siya ni Shima kung paano naging salamangkera ang kapatid niya. Ipinaliwanag ni Aida na minsan ay nag-away silang dalawa, at sa sobrang galit niya ay gumamit siya ng mahika. Nasunog ang ilang hibla ng buhok ng kapatid niya, at dahil doon ay naging salamangkera ito. At gaya ng alam mo na, kapag gumamit ang isang salamangkero ng mahika laban sa isang ordinaryong tao, ay nagiging salamangkero rin ang taong iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Takeshi, sigurado ka bang kapatid mo talaga siya, hindi ako makapaniwala na ang sobrang cute na batang ito ay kapatid mo. Sumagot naman si Aida, oo naman kapatid ko talaga siya at natural lang na cute siya. Matapos ang kanilang berwan, ay isinama ni Aida ang kanyang kapatid upang ipakita rito ang magiging dormitoryo nito, habang nanatili naman si Takeshi at nakipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Ngunit dumating ang pinakamalaking sorpresa nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Tinanong niya ito, ano ang ginagawa mo rito, paano ka nakapasok dito gayong hindi ka naman salamangkero? Sumagot si Gekko, mahaba ang kwento, ikukwento ko na lang sayo sa susunod. Pagkatapos ay pumasok na siya sa paaralan. Lumipas ang ilang araw at naghihintay si Takeshi na kausapin siya ni Gekko tungkol sa nangyari at kung paano ito nakapasok sa akademya, ngunit hindi siya kinakausap ng kapatid niya ni hindi man lang ipinaliwanag ang anumang nangyari.
Isang araw, ng bakasyon sa akademya, pumunta ang mga kabataan sa mainit na bukal upang magpahinga. Doon ay nagkita sina Takeshi at Gekko. Ang nakapagtataka, ay maayos ang pakikitungo ni Gekko sa kanya kahit alam nilang may alitan pa rin sila. Nang paalis na si Takeshi, ay pinigilan siya ni Gekko at iminungkahi nitong mag-usap silang dalawa. Sinabi niya, hindi ako kailanman nagtanim ng galit sa'yo, ikaw lang ang palaging umiiwas at hindi ako pinapansin. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa lahat ng nangyari sa pagitan nila noon. Siyempre, tinanggap ni Takeshi ang paghingi niya ng tawad. Ngunit bigla siyang nakakita ng isang kakaibang pangitain tungkol sa hinaharap ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Kinabukasan, ay makikita natin ang ating mga bida na nagsasanay. Tinutulungan ni Takeshi si Gekko dahil baguhan pa lamang ito. Nang matapos ang pagsasanay, ay bumalik si Gekko sa kanyang dormitoryo. Ngunit habang nasa daan sila, ay nakasalubong nila ang guro na si Violet. Halatang may kakaiba sa babaeng ito at may itinatago siyang lihim, kitang-kita ring may pinaplano siyang malaking bagay. Pagkatapos noon, ay makikita natin ang ating mga bida na sama-samang kumakain ng hapunan sa cafeteria. Papalapit na sana si Takeshi upang maupo kasama nila, ngunit nasalubong niya si Teacher Hyouji. Sinabi nito sa kanya, napansin ko na iba ang paraan ng pag-iisip ng kapatid mo kumpara sa'yo, subukan mong baguhin ang pananaw niya. Malinaw na may alam din ang guro at tila may gusto siyang ipahiwatig kay Takeshi. Siyempre, ay nagtaka si Takeshi sa sinabi nito, ngunit hindi niya gaanong pinansin. Kaya pumunta na lang siya at umupo kasama ng kanyang mga kaibigan, habang pinapanood silang nagtatalo gaya ng dati. Pagsapit ng gabi, habang natutulog siya, ay bumalik na naman ang kanyang mga bangungot. Nakakita siya ng masasamang pangitain tungkol sa kanyang kapatid at patuloy siyang nagdurusa. Sinabi ni Gekko, hindi kita mapapatawad kailanman. Aagawin ko sa iyo ang lahat, aagawin ko si Shima at pati si To. Sa sandaling iyon, ay biglang nagising si Takeshi na labis ang takot. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita niyang nakaupo si Raya sa bintana ng kanyang silid. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at naghanda sa pag-atake, ngunit sinabi ni Raya, hindi ako narito para umatake. Kung gusto kitang patayin, ay ginawa ko na iyon habang natutulog ka. Pagkatapos ay sinabi ni Raya na may ituturo siyang bagay kay Takeshi na hindi kailanman itinuro sa kanila sa akademya. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa nakaraan. Ipinaliwanag niya na noon, ang Wizard Brace ang pinakamakapangyarihang samahan at sila ang namumuno sa buong bansa. Ang mga mahihinang salamangkero ay nasa ilalim ng kanilang pamamahala, at palagi silang inaapi at pinapatay upang manatili sa kanila ang kapangyarihan. Sa madaling salita, ay inuusig nila ang lahat ng kabilang sa mababang uri ng mga salamangkero dahil ayaw nilang may ibang gumamit ng mahika. Para sa kanila, ang mahika ay para lamang sa mga namumuno. Nagulat si Takeshi sa kwentong iyon. Sinabi ni Raya, akala mo ba mababait ang mga pinuno ng Wizard Brace at kami ang masasama? Pagkatapos ay idinagdag niya, sigurado akong narinig mo na ang tungkol kay Kazuma, isa sa mga pinuno ng Ghost Trailer. Siya ang nagtatag ng Ghost Trailer, magkasama kaming nag-aral ng mahika sa akademyang iyon. Doon nila nalaman na taglay ni Kazuma ang isang pambihirang kapangyarihan. Dahil dito, ay gusto siyang kunin ng mga pinuno ng Wizard Brace upang gamitin ang lakas niya sa digmaan. Ngunit ang totoo, ay ayaw ni Kazuma na sumali sa Wizard Brace. Pakiramdam niya ay kinokontrol lamang siya ng mga ito at tinitingnan bilang isang sandata sa digmaan, wala nang iba. Dahil dito, ay nagpa siya si Kazuma na gamitin ang kanyang mahika sa paraang gusto niya, at hindi na niya susundin ang mga utos ng akademya. Pinuntahan siya ng punong guro at sinubukang kumbansihin siyang sumapi sa Barris, ngunit matatag siyang tumanggi. Sinabi niya, gagawin ko lang ang gusto ko, gagamitin ko ang kapangyarihan ko sa paraang ako ang magpapasya. Sa sandaling iyon, ay hinawakan ng punong guro ang kanyang kamay sa paraang nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pagkatapos ay ipinakita nito ang larawan ng kanyang pamilya at ginamit sila upang takutin siya. Dahil dito, ay nagalit si Kazuma at gumamit ng isang kakaibang uri ng mahika. Nagulat ang punong guro dahil iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng ganoong uri ng kapangyarihan. Pagkaraan ng mga pangyayaring iyon, ay natagpo ang patay ang pamilya ni Kazuma. Mula noon ay itinatag niya ang Ghost Trailer upang iligtas ang mga mahihinang salamangkero at wakasan ang paghahari ng Wizard Brace. Sa huling bahagi ng siglong iyon, ay sumiklab ang isang matinding digmaan sa pagitan ng Wizard Brace at ng Ghost Trailer. Parehong nais ng dalawang panig na lipulin ang isa't isa, kaya nagsama-sama ang 15 pinakamakapangyarihang salamangkero ng Barris upang pigilan ang Ghost Trailer.
Totoong napigilan nila ang grupo, ngunit ang tunay na dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang salamangkere na si Yuko. Siya ang dahilan kung bakit napunta si Kazuma sa isang malalim na pagkakatulog. At ang pinakamalaking revelasyon ay si Yuko ring iyon ang ina ni Takeshi, at siya rin ang dating may-ari ng espadang to. Lubos na nabigla si Takeshi sa lahat ng narinig niya. Sinabi pa ni Raya, salamangkera ang nanay mo, pero umibig siya sa isang ordinaryong tao. Kaya tinalikuran niya ang kanyang mahika at namuhay sa mundo ng mga tao. Tinanong siya ni Takeshi, bakit mo lang sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon? Sumagot si Raya, dahil gusto kitang sumali sa ghost trailer. Hindi nagustuhan ni Takeshi ang alok na iyon kaya sinabi ni Raya, hindi mo naman ako tuluyang tinanggihan kaya ibig sabihin, ay may pag-asa pa. Hiniling niya kay Takeshi na pag-isipan ito bago siya umalis. Biglang nagising si Takeshi na hingal at takot na takot, doon niya napagtanto na bangungot na naman pala ang lahat ng iyon. Kinabukasan ay pinuntahan ni Takeshi si Momoko Koshida at tinanong kung totoo bang salamangkera ang kanyang ina. Sumagot si Momoko na totoo iyon. Dahil dito, lalo niyang pinaniwalaan ang mga sinabi ni Raya, saka siya umalis. Samantala, naunawaan ni Momoko na nalasan na ni Raya ang isip ni Takeshi, at napaniwala siyang ang ghost trailer ang tunay na biktima. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakaalam kung alin talaga ang tunay na katotohanan. Samantala, sa ibang lugar, ay makikita natin si Raya na nakaupo sa tabi ni Kazuma, naghihintay na magising ito. Dumating si Teacher Violet at dito natin nalaman na kasapi pala siya ng ghost trailer at nagkunwari lamang bilang isang guro sa akademya. Sinabi niya kay Raya, huwag mong piliting gisingin si Kazuma. Hayaan mong siya mismo ang magising, kung hindi ay baka bumalik siya sa malalim na pagkakatulog. Nanatili si Raya at ang kanyang mga tauhan sa tabi ni Kazuma, naghihintay sa kanyang paggising. At pagsapit ng alas 12, sa wakas ay nagising si Kazuma mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Pagkagising niya, ay tinanong niya si Raya, gaano na katagal akong natutulog? Sumagot si Raya, 17 taon na. Pagkatapos ay sinabi niya, hinihintay ka naming magising upang utusan mo kami kung ano ang gagawin natin sa mga pinuno ng Wizard Brace. Sumagot si Kazuma, kailangan pa bang itanong iyan? Siyempre, ay magdedeklara tayo ng digmaan laban sa kanila. Agad namang sinabi ni Raya, handa na kami. Kaya iniutos ni Kazuma na simulan na ang digmaan ng mga salamangkero. Samantala, sa akademya, ay makikita natin ang mga estudyante na nasa loob ng silid-aralan at naglalaro. Pagkatapos ng klase, lahat ay umalis maliban kay Takeshi, na nanatiling nakaupo habang iniisip ang huli niyang panaginip. Iniisip niya kung isa na naman ba itong pangitain tungkol sa hinaharap at kung mangyayari nga ba ito, o isa lamang itong karaniwang panaginip. Habang malalim ang kanyang iniisip, ay nilapitan siya ni Mueiba at sinabi, halika na, may susunod pa tayong klase. Tumayo siya at sumama rito, ngunit bigla niyang naramdaman na may paparating na matinding panganib kaya agad niyang sinigawan ang lahat na tumakas. Ilang segundo lang ang lumipas, ay biglang gumuho ang buong silid-aralan. Nagsisigawan ang mga estudyante sa takot nang makita nilang may isang napakalaking dragon na nakatayo sa gitna ng bakuran ng paaralan. Samantala, ay nakatayo lamang si Shima at gulat na gulat sa kanyang nasasaksihan. Agad siyang hinayla ni Mui upang makatakas, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang bumuga ng apoy ang dragon patungo sa mga estudyante kaya agad na kumilos si Takeshi. Tinulungan ni Takeshi sina Mui at Kurumi, pagkatapos ay isinama niya ang lahat ng estudyante palabas ng silid-aralan. Ngunit ang mas malaking dagok ay nang makita nilang wasak na ang buong akademya. Agad na tumingin si Mui sa paligid upang alamin ang nangyayari, at sumunod naman si Takeshi sa kanya. Pagdating nila sa bakuran ng paaralan, ay natulala sila sa nakita, paon ito ng mga estudyante ng ghost trailer na walang awang pinapatay ang mga estudyante ng Sub-Arrow Academy. Ang mas masaklap pa, ay may ilan ding estudyante ng academy na lumabas na mga traidor. O mas tamang sabihin, sila pala ay mga miyembro ng ghost trailer na nagkunwaring mga estudyante ng academy. Siyempre, labis na nabigla ang mga estudyante, ngunit hinikayat ni Takeshi at Mui ang lahat na maghanda para sa laban. Samantala, sa kabilang panig ay lumabas si Haeji mula sa kanyang opisina upang alamin ang nangyayari at balak niyang lipulin ang mga miyembro ng ghost trailer. Ngunit bago pa niya magawa iyon, ay may isang taong lumapit mula sa likuran at pinatay siya. Doon niya nalaman na ang taong iyon ay si Gekko. Sa sandaling iyon, ay napatunayan ni Haeji na tama ang kanyang mga hinala, ngunit huli na ang lahat dahil patay na siya. Samantala, ay hinahanap naman ni Mui ang mga miyembro ng ghost trailer upang patayin sila. Pagkakita niya sa kanila, ay agad niyang inilabas ang kanyang sandata at naghanda sa pag-atake.
Ngunit nagulat siya nang mapansing napapalibutan na siya ng napakaraming kalaban at hindi na niya alam kung sino ang unang aatakihin. Habang papalapit ang grupo upang tapusin siya, ay biglang dumating si Nash at iniligtas ang kanyang kapatid. Mabilis niyang pinabagsak ang lahat ng kalaban at sinabi kay Mui, ikaw na ang maghanap kina Takeshi at Kurumi. Sa kabilang banda, ay 3 miyembro ng Ghost Trailer ang kumubkob kay Momoka upang patayin siya. Ginamit ng isa sa kanila ang barrier magic at binalot ng salamangka ang buong silid upang hindi makagamit ng mahika si Momoka, ngunit nagulat silang lahat nang mapawalang bisa niya ang kanilang mahika. Sinabi niya, ginamit ko ang black magic para pigilan ang mahika ninyo. Pagkatapos, ay binuksan niya ang isang mahiwagang pinto sa harapan ng mga salamangkero. Biglang umihip ang napakalakas na hangin na humigop sa kanilang lahat papasok sa pinto bago ito muling nagsara. Pagkaraan noon, ay dumating si Violet at sinabi kay Momoka, nagustuhan ko ang kapangyarihan mo. Kaagad niyang inilabas ang kanyang device at inihagis ito upang hamanin si Momoka sa labanan. Muling ginamit ni Momoka ang kanyang mahika upang labanan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Violet, mas mabuti nang patayin kita ngayon bago mo pa mabuo ang hukbo mo. Bigla niyang pinakawalan ang buong lakas niya, at lumitaw ang parehong napakalaking dragon na umatake sa mga estudyante kanina. Isang malakas na hampas lamang ang ibinigay nito kay Momoka at tumilapon siya ng napakalayo hanggang sa mawalan ng malay. Samantala, ay nagtipon ng mga estudyante ng akademya ngunit wala silang alam kung ano ang dapat gawin. Ginagamot naman ni Hiyori ang mga sugatan. Nagulat siya nang makita si Namue at Nash na paparating kasama si Aida, na sugatan din. Matapos siyang suriin, ay sinabi niya, kailangan lang niyang magpahinga ng kaunti. Ako na ang bahala sa mga sugat niya. Tinanong ni Hiyori si Nash kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag nitong sinalakay ng Ghost Trailer ang akademya kasama ang isang napakalaking hukbo, at hindi na kayang pigilan ng paaralan ang pag-ataking iyon. Habang nag-uusap sila, ay biglang yumanig ang buong gusali. Labis na nag-alala si Mui dahil hindi niya alam kung nasaan si Takeshi. Samantala, si Takeshi naman ay kasama si Kurumi habang hinahanap nila si Gekko. Habang naglalakad sila, ay bigla nilang nakasalubong si Gekko. Ngumiti ito at sinabi, pumunta lang ako para tingnan kung ayos kayo. Ngunit sa sandaling iyon, ay nakita ni Takeshi ang isang pangitain ng hinaharap at nalaman niyang may masamang balak ang kanyang kapatid. Bago pa makalapit si Kurumi, ay pinigilan siya ni Takeshi at sinabi, huwag kang lalapit sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Gekko, ano ang ginagawa mo rito? Doon na ipinakita ni Gekko ang kanyang tunay na pagkatao at sinabi, napansin mong hindi ako nagbago, hindi ba? Hindi mo naman siguro inaasahan na pagkatapos ng lahat ng taong iyon ay babalik ako at makikipagbati na parang walang nangyari. Labis na nabigla si Takeshi nang malaman niyang miyembro pala ng Ghost Trailer ang kanyang kapatid, at ang unang nagturo rito ng mahika ay si Raya. Nagalit si Kurumi at sinabi kay Gekko na iwan na ang Ghost Trailer. Ngunit sumagot si Gekko, hindi na pwede, bahagi na ako ng organisasyong ito at kukunin din kita. Nabigla si Kurumi at hindi na nakapagsalita. Biglang sinalakay ni Gekko si Takeshi at nagsimula ang labanan ng magkapatid. Higit na mas malakas ang mahika ni Gekko, at ginamit pa niya ang black magic upang sugatan ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Kurumi na tulungan si Takeshi, ngunit sinabi ni Gekko, ginawa ko ang lahat ng ito para maisama kita, panahon na para maging akin ka. Tumayo muli si Takeshi at naghanda na ipagpatuloy ang laban. Sinabi naman ni Gekko, ang espada na hawak mo, gusto ko iyon. Pagkatapos ay muli siyang gumamit ng mahika at sinabi kay Takeshi, papatayin na kita ngayon. Sunod-sunod niyang tinamaan si Takeshi hanggang sa bumagsak ito. Kinuha niya ang espada nito at pilit ding isinama si Kurumi, ngunit lumaban si Kurumi at niyakap si Takeshi. Biglang nagsanib ang kanilang mahika. Dahil sa kapangyarihan ni Kurumi, kapag nagsanib ang kanyang mahika sa iba ay nagagawa niyang mag-anyong katulad ng taong iyon. Kaya nagbago ang anyo niya at naging kamukha ni Takeshi. Nagulat si Gekko, ngunit dinala pa rin niya si Kurumi sa ganoong anyo at umalis. Pagkaraan noon, ay narinig ni Takeshi na tila may tumatawag sa kanya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nakita niya si Twilight sa kanyang harapan. Tinanong siya nito kung ano ang nangyayari, ngunit wala ring ideya si Takeshi. Ibinigay ni Twilight ang kanyang kapangyarihan kay Takeshi upang matulungan siya. Biglang nagising muli si Takeshi at nakakita na naman siya ng isang pangitain ng hinaharap, nakita niya si Gekko na nakatayo sa harap ng kanilang ina. Ang mas matinding pagkabigla ay nang makita niyang si Gekko mismo ang pumatay sa kanilang ina. Pagkatapos noon, ay nakita niyang unti-unting naglaho si Twilight dahil nakuha na ni Gekko ang espada. Sa oras ding iyon, ay dumating si Mui at nakita niyang walang malay si Takeshi, sugatan siya ngunit buhay pa.
Nakita rin niya si Violet na nakatayo sa tabi nito kaya sinabi niya, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Agad niyang inilabas ang kanyang sandata upang salakayin siya. Ngunit sinabi ni Violet, wala akong oras para sayangin sayo. Kaagad din niyang ginamit ang kanyang mahika at sinalakay si Mui, pagkatapos ay tinangka niyang tumakas kasama si Takeshi. Nang subukan ni Mui na bawiin si Takeshi, ay hinarang siya ng kasamahan ni Violet. Sa sandaling iyon, ay dumating ang grupo ng mga ika-4 na taong estudyante ng academy at tinulungan si Mui. Sa wakas ay nabawi nila si Takeshi. Patuloy na ginaising ni Mui si Takeshi, at nang magkamalay ito ay agad niyang tinanong kung nasaan si Kurumi. Nagulat si Mui sa tanong niya, kaya ipinaliwanag ni Takeshi na si Gekko ang dumukot kay Kurumi. Pagkatapos nito, lumapit ang pinuno ng mga ika-4 na taong estudyante na nagngangalang Kisaki, at sinabi, isa akong salamangkere ng Wizard Brace. Sa kasamaang palad ay nakatakas si Violet at hindi namin siya nahuli. Sa sandaling iyon, ay dumating si Nash. Nang makita niya si Kisaki ay sinabi niya, ano ang ginagawa mo rito? Kung alam ko lang na narito ka, ay hindi na sana ako pumunta. Tinanong naman ni Takeshi si Mui kung sino siya, kaya ipinaliwanag ni Mui na si Kisaki ay dating kasintahan ni Nash, ngunit magkaibigan pa rin sila at nagtutulungan kapag kinakailangan. Pagkatapos noon, ay pilit na bumangon si Takeshi dahil gusto niyang iligtas si Kurumi, ngunit dahil sa matindi niyang mga sugat ay hindi siya makagalaw. Sinabi ni Iba, dadalhin namin siya sa aming medical headquarters upang doon siya magpagaling. Pagkalipas ng ilang araw, ay nagising si Takeshi at nakita niyang nakaupo si Mui sa tabi niya. Ipinaliwanag nito na nasa medical base sila ng mga Japanese nuns. Maya-maya, ay pumasok si Aida at napaiyak habang nilalapitan si Takeshi dahil labis siyang nag-alala rito. Sinabi niya, ang dami kong pinagdaanan habang wala ka. Pagkatapos ay nalaman nilang ang Inspection Bureau na nasa ilalim din ng pamumuno ng Wizard Brace, ay isinama ang nakababatang kapatid ni Aida. Dahil sa emergency na nangyari, ay napagpasyahan ng Inspection Bureau na tipunin ang lahat ng batang may malalakas na kapangyarihan sa mahika at ilagay sila sa isang ligtas na lugar, malayo sa digmaan, upang maprotektahan sila. Sinabi ni Takeshi kay Aida, sa tingin ko, sa kasalukuyang sitwasyon, ay mas mabuting manatili muna roon ang kapatid mo. Iyon ang pinakaligtas na lugar. Habang nag-uusap sila, ay dumating sina Nash at Iba upang kumustahin si Takeshi. Tinanong sila ni Takeshi kung may nalalaman ba sila tungkol sa kinaroroonan ni Kurumi dahil gusto niya itong mailigtas. Ngunit sinabi ni Mui, hindi ka aalis dito hanggat hindi ka pa lubusang gumagaling. Ipinaliwanag naman ni Nash na maraming tagwan ang Ghost Trailer, kaya magiging napakahirap hanapin si Kurumi sa maikling panahon. Sinabi rin niyang nailipat na sa ligtas na lugar ang lahat ng estudyante, at silang tatlo na lamang ang mananatili sa ilalim ng proteksyon ni Iba. Kinagabihan ay hindi makatulog si Takeshi dahil palagi niyang iniisip si Kurumi kaya nagpasya siyang maglakad-lakad sa ospital. Doon ay napansin niyang nag-uusap sina Nash at Kisaki kaya lihim siyang nakinig sa kanilang pag-uusap. Narinig niyang sinabi ni Iba kay Nash, hospital ito ng mga babae, hindi maaaring manatili rito si Takeshi ng mas matagal. Sinusubukan kong pakiusapan ang namamahala rito na hayaan muna siyang manatili hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Pagkarinig noon, ay tahimik na bumalik si Takeshi sa kanyang silid habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, sa ibang lugar, sa himpilan ng Ghost Trailer, ay nakatayo si Kazuma sa harap ng kanyang mga tauhan at sinabi, muling babangon ang Ghost Trailer. Pagkatapos ay inutusan niya silang salakayin ang sino mang may kaugnayan sa Wizard Brace. Kaagad na kumalat ang hukbo ng Ghost Trailer sa iba't ibang lugar, ang una nilang tinarget ay ang pinuno ng Brace. Nang makita siya ni Raya, ay sinabi niya, hindi kita hahayaang humarap kay Kazuma. At agad niya itong pinatay habang puno ng kasiyahan. Dahil sa pagkamatay ng pinuno ng Wizard Brace, ay nawala ang proteksyon na mahika sa mundo ng mga tao. Dahil dito, ay naligay sa panganib ang mundo ng tao laban sa mga salamangkero. Maliwanag na nagsimula na ang panibagong digmaan sapagkat sinimula na rin ng Ghost Trailer ang kanilang pag-atake sa mundo ng mga tao. Sa kabilang panig, ay pinuntahan ni Nash si Takeshi at ikinwento ang lahat ng nangyari. Nang marinig iyon, ay naalala ni Takeshi ang panaginip na nakita niya, kaya nakiusap siyang dalhin siya sa kanilang bahay upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang ina. Dinala siya ni Nash pabalik sa mundo ng mga tao. Pagdating nila sa bahay, ay nagulat si Muko nang makita ang kanyang anak. Ngunit mas lalo pa siyang nagulat nang sabihin ni Kisaki, may ipinadala sa inyong mensahe ang aming pinuno, inuutusan niya kayong sanayin si Takeshi sa mahika. Nagulat si Nash dahil hindi man lang sinabi iyon sa kanya ni Kisaki.
Sumagot lamang si Kisaki, misyon ko ang ihatid ang mensaheng ito. Natupad ko na ang tungkulin ko, nasa iyo na ang desisyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Takeshi kung pumapayag ba siya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Takeshi na gusto niyang maging mas malakas upang mailigtas si Kurumi. Pumayag din si Moko at sinabi, kung ganoon ay magsimula na tayo. Dinala niya si Takeshi sa silid ng pagsasanay. Nagtanong si Takeshi, paano mo ako tuturuan ng mahika gayong wala ka ng kapangyarihan? Ipinaliwanag ni Moko na ang mahiwagang singsing na suot niya ang magbibigay sa kanya ng kakayahang gumamit muli ng mahika. Nagsimula ang pagsasanay, ngunit agad niyang napansin na napakahina pa ni Takeshi. Sinabi niya, mahaba pa ang lalakbayin natin. Lumipas ang mga araw at patuloy na sinanay ni Moko ang kanyang anak. Napakahirap ng bawat pagsasanay, ngunit hindi sumuko si Takeshi dahil iisa lang ang nasa isip niya, ang mailigtas si Kurumi. Napansin iyon ni Moko at humanga siya sa tapang ng kanyang anak. Isang araw, habang nasa silid ng pagsasanay si Moko, ay napansin ni Kisaki na tila nanghihina siya. Tinanong niya, bakit mo itinatago ang kalagayan mo? Doon nila nalaman na ang mahiwagang singsing ay nagbibigay nga sa kanya ng kapangyarihan, ngunit kapalit nito ay unti-unti nitong tinakain ang kanyang buhay. Napakadelikado nito, ngunit wala iyong pakialam kay Moko, ang gusto lamang niya ay mabawi ang lahat ng nawala sa kanyang anak noon. Samantala, ay lumapit si Mui kay Takeshi at tinanong, kumusta ang pagsasanay mo? Sumagot si Takeshi na napakahirap, mas madali pa ang pagsasanay ni Nash, pero kakayanin ko ang lahat para kay Kurumi. Inilabas ni Mui ang kanyang device at sinabi, kay Kurumi ito, nahulog ito nang dukutin siya. Hindi ko agad ibinigay sa'yo noon dahil padalos-dalos ka pa, pero ngayon ay handa ka na. Labis na naantig si Takeshi sa sinabi ni Mui at nagpasalamat siya rito. Humingi rin ng tawad si Mui at sinabing, kung hindi kita isinama sa mundo ng mahika noon, ay hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Kurumi. Nanaginip siya na namatay si Takeshi, kaya bigla siyang nagising sa matinding takot. Sinubukan niyang alamin kung nasaan siya, ngunit nang tumingin siya sa salamin ay nagulat siya nang makitang kamukha pa rin niya si Takeshi. Samantala, ay ipinagpatuloy ni Takeshi ang kanyang pagsasanay. Sinabi ni Moko, hindi pa sapat, kailangan mo pang magsanay ng husto. Kahit pagod na siya, ay tumayo pa rin si Takeshi at ipinagpatuloy ang pagsasanay. Patuloy siyang hinihikayat ni Aida at Mui, habang iniisip niyang ito lamang ang tanging paraan upang matalo ang Ghost Trailer, lalo na ngayong wala na sa kanya ang kanyang espada. Samantala, si Kurumi ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang anyo. Maya-maya ay pumasok si Gekko at sinabi, hindi mo pa ba ibabalik ang tunay mong anyo, hindi ko gusto na mukha ka pa rin kapatid ko. Bumalik si Kurumi sa kanyang tunay na anyo at sinabi, hindi mo ako mahal, naiinggit ka lang sa kapatid mo at gusto mong agawin ang lahat ng mayroon siya para maramdaman mong mas malakas ka. Pero ang totoo, ay isa ka lang paunang tao. Nagalit si Gekko sa narinig niya at sinabi, palagi akong malakas, at matagal na kitang mahal, ikaw lang ang hindi pumapansin sa akin. Sumagot si Kurumi, sinungaling ka. Ang espada na hawak mo ay kay Takeshi, hindi sa'yo, iyon ang pinakamalinaw na patunay na naiinggit ka sa kanya. Lalo pang nagalit si Gekko, ginamit niya ang espada at winasak ang buong silid. Dahil sa takot, ay tumakbo palabas si Kurumi upang makatakas. Ngunit ngumiti si Gekko at sinabi, maglaro. Tayo ng tagwan, tingnan natin kung sino ang mananalo. Habang tumatakas si Kurumi, ay nakasalubong niya si Gami, na agad siyang nakilala. Sinabi nito, binago nila ang alaala ko, pero naaalala ko pa rin ang dati kong mga alaala. Nakiusap si Kurumi, tulungan mo ako, gusto kong makatakas dito. Dinala siya ni Gami sa kanyang silid upang marinig ang buong kwento. Habang ipinapaliwanag ni Kurumi ang lahat ng nangyari, ay biglang pumasok si Hotaru at labis siyang nagulat nang makita si Kurumi. Sa sandaling iyon, ay nagpas siyang tulungan siya ni Gami at sinabi, dahil nagawa mong mag-anyo bilang si Takeshi, ay kaya mo ring mag-anyo bilang si Hotaru. Pagkatapos ay tinanong niya si Hotaru kung pumapayag ba siya o hindi. Sumagot si Hotaru na sawa na siya kay Gekko at gusto na niyang mawala ito, kaya pumayag siyang tulungan sila. Pagkatapos noon, ay isinama nila si Kurumi sa lugar kung saan siya makakatakas. Ngunit habang nasa daan sila, ay may naramdaman si Gami na may paparating. Agad niya silang pinagtago, at maya-maya ay nalaman nilang si Gekko ang pumasok sa gusali. Sinabi ni Gami, ako na ang bawalang gambalain siya, bilasan ninyo at tapusin ang misyon ninyo. Pagkatapos nito, ay ginamit ni Kurumi ang kanyang mahika upang gayahin ang anyo ni Hotaru. Nang matapos siya, ay iniwan sila ni Hotaru at umalis.
Samantala, ay nakatayo si Gami sa harap ni Gekko, ngunit hindi man lang siya pinansin nito at dumiretso upang hanapin si Kurumi, na sa katunayan ay nasa harapan lang niya ngunit hindi niya nakilala dahil sa anyo nito. Pagkaalis ni Gekko, ay agad na isinama ni Gami si Kurumi papunta sa portal. Ngunit sa daan ay nasalubong nila si Raya, na nagsabi kay Gami. Sumama ka sa akin, may ipapagawa ako sayo. Dahil dito, ay naiwan si Kurumi na mag-isa, hindi niya alam kung paano siya makakatakas. Paulit-ulit siyang pumapasok sa isang pinto at lumalabas sa iba, ngunit sa tuwing lalabas siya, ay bumabalik lamang siya sa parehong lugar. Patuloy siyang naghanap ng labasan, ngunit sa bawat pagtatangka ay doon pa rin siya napupunta, na para bang nakakulong siya sa isang walang katapusang paikat na daan. Makalipas ang ilang sandali, ay nawala ang bisa ng kanyang mahika at bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Kinabahan siya at nagsimulang maghanap ng mapagtataguan upang hindi siya makita ni Gekko. Habang naglalakad siya, ay nakakita siya ng isang bakanting silid. Pumasok siya rito, ngunit nagulat nang makita ang taong nasa loob. Doon natin nalaman na ang taong iyon ay si Kazuma. Nagkunwari itong mabait at sinabi, halika tutulungan kita. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang itim na pinto at isinama si Kurumi sa kanyang opisina. Samantala, ay bumalik tayo kay Takeshi, na patuloy pa ring nagsasanay kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ng pagsasanay, ay sinabi ng kanyang ina, maganda ang naging performance mo, pero kailangan mo pa ng mas maraming pagsasanay. Pagkatapos ay sinabi niyang tuturuan niya si Takeshi ng isang mahika upang mapalakas ang kanyang mahika. Mabilis naman itong natutunan ni Takeshi, at malaki ang naitulong nito sa kanya. Sinabi ng kanyang ina, sapat na muna iyan para sa araw na ito. Aalis na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Takeshi at nagtanong. Bakit hindi mo sinabi sa amin ni Gekko na isa kang salamangkere? Sumagot ang kanyang ina, dahil hindi naman ako magaling sa mahika. Pagkatapos ay sinabi niya, may gusto sana akong ikwento sa'yo. Ngunit habang nagsasalita siya, ay bigla siyang nanghina. Agad siyang inalalayan ni Takeshi at sinabi, magpahinga ka muna. Halatang may mahalaga sana siyang gustong sabihin. Samantala, ay bumalik naman tayo kay Kurumi, na kasalukuyang nasa opisina ni Kazuma. Hindi niya alam na ito ang pinuno ng ghost trailer. Tinanong niya ito, bakit mo ako dinala rito? Ngunit hindi sumagot si Kazuma. Pagkarinig ni Kurumi, sa isa sa mga tauhan na tinawag itong leader, ay bigla siyang natigilan. Doon niya nalaman na si Kazuma ang pinuno ng ghost trailer, kaya labis siyang natakot. Samantala, si Takeshi ay mag-isang nakatayo at iniisip na dumating na ang oras upang iligtas si Kurumi, naniniwala siyang sapat na ang lakas na mayroon siya ngayon. Ngunit bago niya gamitin ang magical device na hawak niya, ay ginising siya ni Mui at sinabi, sasama ako sayo. Pagkatapos ay dumating si Aida at nagsabi, ako rin. Tinanong niya si Takeshi tungkol sa espada nito, at ipinaliwanag ni Takeshi na hiniram lamang niya iyon sa may-ari ng tindahan ng magical devices. Pagkatapos ay inilabas ni Takeshi ang magical device na magdadala sa kanila sa lugar kung saan naroon si Kurumi. Pinindot niya ito, at sa isang iglap ay nailipat silang lahat sa kinaroroonan ng ghost trailer. Pagdating nila roon, ay agad nilang sinimulang hanapin si Kurumi. Ang unang sumalubong sa kanila ay sina Gami at Hotaru. Bagamat naaalala pa ni Gami ang ating mga bida, ay sinabi niya. Miyembro na ako ngayon ng ghost trailer, hindi ko kayo maaaring hayaang makadaan hanggat hindi ninyo ako natatalo. Agad na hinugot ni Takeshi ang kanyang espada at naghanda sa buong lakas niyang lumaban. Nagsimula ang labanan nila ni Gami, habang sina Hotaru at Aida naman ay naiwan sa likuran. Sinabi ni Gami, mukhang mahusay ang naging pagsasanay mo. Ngunit hindi iyon pinansin ni Takeshi, ang tanging nasa isip niya ay talunin si Gami. Nagpatuloy ang kanilang laban. Samantala, ay madaling natalo ni Aida ang kanyang kalaban. Labis itong ikinagulat ng kalaban at napatanong kung ano ang nangyari sa kanyang mahika. Pagkatapos ay lumapit si Mui kay Takeshi at sinabi, ibabahagi ko ang mahika ko sayo. Sa sandaling nagsanib ang kanilang mahika, ay nabigla si Gami sa nakita niya. Sinamantala naman iyon ni Takeshi at binigyan siya ng isang malakas na hampas na nagpabagsak sa kanya. Tinanggap ni Gami ang kanyang pagkatalo at isinalaysay sa kanila ang lahat ng nangyari kay Kurumi, mula nang tulungan niya ito hanggang sa tuluyan niya itong iwan. Pagkarinig ni Takeshi sa lahat ng impormasyong iyon, ay agad siyang umalis habang iniisip na ang huli niyang panaginip ay unti-unti nang nagkakatoto. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. Sa isang iglap, ay natagpuan niya ang sarili sa mundo ng mga tao, eksakto sa harap ng bahay ng kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo habang labis na nag-aalala. Pagdating niya roon, ay nakita niyang lumalabas si Gekko mula sa bahay hawak ang kanyang espada. Tama, ito ang mismong espada ni Takeshi.
Agad niya itong tinanong, ano ang ginawa mo sa nanay ko? Sumagot si Gekko. Ang nanay mo ang unang umatake sa akin, wala akong ibang nagawa kundi ipagtanggol ang sarili ko. Nanigas si Takeshi sa matinding pagkabigla. Pagkatapos ay sinabi ni Gekko. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pinatay. Sinabi ni Takeshi, tumabi ka papasok ako. Ngunit tumanggi si Gekko, muli niyang inilabas ang kanyang mahika upang salakayin ang kanyang kapatid. At dito muling nabigla si Takeshi nang makita ang anyo ng kanyang espada. Sinabi ni Gekko. Ano sa tingin mo, nilagyan ko ito ng kaunting pagbabago. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Twilight at inutusan itong salakayin si Takeshi. Hindi man lang makapagsalita si Twilight dahil kontrolado siya ni Gekko. Inatake niya si Takeshi, ngunit bago niya ito tuluyang mapatay, ay pinigilan siya ni Gekko. Lumapit siya kay Takeshi at sinabing, may isa pa akong magandang balita para sayo. Pagkatapos ay isiniwalat niyang hindi siya ang may kagagawa ng aksidenteng nangyari noon. Doon natin nalaman na ang kanilang ina mismo ang nagplano ng aksidenteng iyon dahil gusto niyang patayin si Gekko, ngunit nabigo ang kanyang plano. Sunod-sunod ang pagkabiglang tinanggap ni Takeshi at hindi na niya halos kayanin ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkatapos ay sinabi ni Gekko, pumunta ako rito ngayon para malaman kung bakit niya ginawa iyon. At doon natin nalaman na ang kanilang ina ay may kakayahan ding makita ang hinaharap tulad ni Takeshi. Sa huli niyang pangitain, ay nakita niyang magiging isang masamang salamangkero si Gekko. Kaya niya isinagawa ang planong aksidente bago pa makapanakit si Gekko ng kanyang kapatid at maging sanhi ng pagdurusa ng napakaraming tao. Nang marinig ni Takeshi ang buong katotohanan, ay nagalit siya at sinabi kay Gekko. Wala kang karapatang gawin iyon sa ating ina kahit na nagkamali siya. Kahit na nagkamali siya, ay nagalit pa rin si Gekko sa mga sinabi ni Takeshi. Bigla niyang ginamit ang kanyang espada, at sa isang malakas na atake ay nabasag ang lupa sa ilalim nila habang pinakawalan niya ang buong kapangyarihan niya upang patayin si Takeshi. Ngunit napaisip si Takeshi, bakit kailangan kong labanan ang sarili kong kapatid ko siya. Hanggang sa dumating ang sandali ng kanyang pagkamulat. Napagtanto niyang matagal nang nawala ang kapatid niyang kilala niya, at ang nasa harapan niya ngayon ay isa ng salamangkero ng Ghost Trailer. Dahil doon, ay nagkaroon ng lakas ng loob ang ating bida at buong puwersa niyang hinarap ang kanyang kapatid. Kahit na mas malakas ang mahika ni Gekko, ay mas matindi naman ang galit ni Takeshi. Inilabas niya ang lahat ng kanyang puot sa bawat pag-atake. Laking gulat niya nang makita niyang dumating ang buong hukbo ng Magic Academy upang tulungan siya. Agad na sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng hukbo ng Sub-Arrow Magic Academy at ng hukbo ng Ghost Trailer. Sa gitna ng lahat ng ito, ay nakatayo si Kurumi Aizoshima, litong-lito at hindi maintindihan ang nangyayari habang desperado niyang hinahanap si Takeshi. Samantala, ay todo ang pakikipaglaban ni Takeshi sa kanyang kapatid. Ngunit biglang nagbago si Gekko, nakiusap siya kay Takeshi na patayin na siya at sinabi, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito, saka humingi siya ng tawad. Nagulat si Takeshi sa narinig niya, at halatang nagsisisi na si Gekko sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya naman lumapit ang ating bida upang kausapin at patawarin ang kanyang kapatid. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ay nakita ni Kurumi si Takeshi mula sa malayo at napansin niyang may masamang balak si Gekko. Agad siyang tumakbo at pumagitna sa kanilang dalawa. At boom, si Kurumi ang tinamaan kapalit ni Takeshi. Natulala ang magkapatid sa nangyari. Lalo na si Takeshi, na agad tumakbo upang tulungan si Kurumi. Nang makita ito ni Mui, ay mabilis din siyang lumapit para tumulong. Sinabi ni Takeshi, ikaw na ang bahala sa kanya. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang kanyang kapatid. Takot na si Gekko dahil alam niyang hindi na siya palalampasan ni Takeshi. Sinabi niya, hindi ko sinasadya, siya ang kusang pumagitna sa atin. Pero hindi na pinakinggan ni Takeshi ang kahit ano pa niyang sabihin. Walang pag-aalinlangan at walang sinayang na oras, direkta siyang sumugod upang umatake. Sumigaw si Gekko, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, ikaw ang dahilan ng lahat. At nagpatuloy ang mabangis na labanan nilang dalawa. Samantala, ay nakatayo si Momoka sa malayo habang pinagmamasdan ang nangyayari. Sinabi niya na nawalan na ng kontrol ang magkabilang panig at dumating na ang oras upang kumilos siya. Agad niyang ginamit ang pinakamakapangyarihan niyang mahika at pinakawalan ito sa buong lugar. Biglang napatigil ang lahat, natulala at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa kabilang panig naman, ay nakita natin si Kazuma na nasa bahay ni Takeshi habang ginagamot ang kanyang ina. Paglabas niya ng bahay, ay nadatnan niyang naghihintay sa kanya si Violet. Tinanong niya ito, bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Sumagot si Violet, dahil hinding-hindi ko malilimutan na ikaw ang nagligtas ng buhay ko.
Ngunit hindi iyon pinansin ni Kazuma, tiningnan niya ang ina ni Takeshi at mahinang sinabi. Sinubukan kong baguhin ang hinaharap, inay. At dito dumating ang napakalaking revelasyon, si Kazuma pala ay isa ring kapatid ni Takeshi. Ngunit nasaan na nga ba ang ating bida, at ano ang nangyari sa kanya matapos ang laban nila ni Gekko, walang nakakaalam. Pagkalipas ng ilang araw, ay nagising si Takeshi at nagulat nang makita niyang nasa Magic Academy siya. Inisip niyang tapos na ang digmaan at bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita niya ang kanyang ina na isa pa lamang estudyante sa paaralan, kasama si Hayaji. Pagkatapos ay lumabas si Narae at Momoka, at mukhang magkakaibigan pa ang dalawa. Lumapit si Takeshi sa kanila, ngunit wala ni isa ang nakakakita sa kanya. Labis siyang nabigla nang tumingin siya sa pader at mapagtantong bumalik siya sa taong 1978. Doon niya nalaman na nagbalik siya sa nakaraan upang baguhin ang hinaharap at pigilan ang digmaan. Ngunit may isa na namang napakalaking sorpresa, kasama rin sa grupong iyon si Gekko. Paano nangyari iyon, noong 1998 ay hindi pa nga siya ipinapanganak? Ang mas kakaiba pa rito, ay si Gekko lang ang tanging nakakakita kay Takeshi. Paano nangyari iyon, ano ba talaga ang nangyayari? Malalaman natin ang lahat ng iyon sa ikalawang season ng kwento. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon ay wala pa ring balita tungkol dito.